Lahat ay inisip na mamamatay ang walang silbing mahinang nilalang na ito na parang aso sa gitna ng labanan, tinawag pa siyang hangal dahil sa pagsama ng maliit na hukbo upang harapin ang pinakamalakas na hukbo sa mundo, pero si Yuto ang pinuno ng Wolf Clan ay natawa lang sa kanila dahil hindi nila alam na isa siyang henyo pagdating sa estratehiya. Isang mandirigmang mula sa ibang mundo na may kakaibang kakayahan gamit ang kanyang smartphone, kaya niyang maghanap sa Google ng anumang tactics upang madaling manalo sa digmaan. Isang araw ay may isang babae na naliligo sa isang bukas na lawa habang mahimbing na humuhuni, napapalibutan ng maraming tolda at samantala si Yuto naman ay nakaupo sa isang bato malapit doon, abala sa pagbasa sa kanyang cellphone at binabasa niya ang tungkol sa phalanx na isang mahigpit na formation ng mga mandirigma na may sibat, na ginamit noong sinaunang Greece. Hindi niya namamalayan na palihim nang lumapit ang babae mula sa kanyang likuran at niyakap siya. Tinawag niya itong nakakahinala dahil madalas itong gumala ng gabi nang walang paalam at depensa ni Yuto. Nag-aaral lang siya ng mga tactics at hindi siya dapat ginugulat lalo na't kitang-kita ang malalaki nitong dibdib. Sa kanyang mapanuksong paraan ng pakikipag-usap at sinabi ng babae na trabaho niyang mapabilis ang tibok ng puso ni Yuto, dahilan upang mamula ito na parang prinsesa at siya ang pinuno ng kanilang pangkat, at may isang mahalagang labanan silang kakaharapin kinabukasan. Pinayuhan siya ng babae na huwag magpuyat ng husto at sumang-ayon naman si Yuto na magpapahinga na siya. Sa tabi ng lawa ay tumitingala siya sa langit at napansin na ang mga bituin lamang ang tanging bagay na hindi nagbago mula sa dati niyang mundo. Kinabukasan ay nagsimula ang matagal ng inaabangang labanan at ang mga mandirigma na may sibat ay naghihintay sa kanilang kalaban sa loob ng phalanx formation na pinag-aralan ni Yuto noong gabing nakalipas. At dahil dito ay nagkaroon sila ng malaking kalamangan sa kanilang kalaban, na basta na lamang sumugod gamit ang kanilang mga karwahe na pandigma. Agad silang napabagsak ng matatalim na sibat at isa-isa silang namatay at matibay ang formation ng mga sundalo ni Yuto kaya't hindi na nakaporma ang kalaban, samantala si Yuto at ang babaeng kasama niya ay nanunood mula sa likod ng hukbo, nakangiti ang babae at tinawag siyang kuya at pinupuri ang kanyang katalinuhan sa estratehiya. Ngunit alam ni Yuto na ang credit ay hindi para sa kanya kundi sa taktika ni Alexander the Great at ang kanyang phalanx formation. Nang tanungin siya ng babae kung sino si Alexander at simpleng sagot lang ni Yuto na siya ay wise man, inutusan na niya ang kanyang hukbo na sumugod at tapusin na ang laban na isang laban na panalo na nila. 2 taon na mula nang masaman si Yuto sa mundo ng Yggdrasil at sa bagong mundong ito, ang pinakamalakas ang namumuno at nagpapatayan ang mga tao para lang sa maliliit na piraso ng lupa at ang mahina ay natatapakan, sa isang matinding swerte kahit hindi niya alam ang wika ng mundong ito nang una siyang dumating, nagawa niyang umangat bilang pinuno ng Wolf Clan. Ngayon ay nasa isang posisyon siya kung saan isang utos niya lang at maaaring mamatay o mabuhay ang isang tao. Habang nag-iisip ng malalim ay muntik nang tamaan si Yuto ng isang palaso mula sa kalaban, ngunit nailigtas siya ng babaeng nasa tabi niya si Felicia, isang Einherjar. Ang palaso ay mula sa Horn Clan at iyon pa lang ang simula at biglang dumagsa ang maraming palaso mula sa langit, bumabagsak patungo sa kanilang kinaroroonan at gayunpaman, hindi sila nababahala at biglang tumalon si Felicia sa harapan at gamit ang kanyang mahiwagang whip, pinabagsak niya ang lahat ng paparating na palaso na pinoprotektahan ang kanilang pinuno. Namangha si Yuto sa kanyang galing at pinuri ito at sinasabing bagay siyang maging reyna. Sa mas matinding pang-aakit sagot naman ni Felicia na kung ikaw ang magiging hari, ipinagwalang bahala ni Yuto ang pang-aakit at nag-alala tungkol kay Sigrun, iniisip kong nasa mabuting kalagayan ito sa unahan ng labanan. Tiniyak ni Felicia na wala siyang dapat ipag-alala dahil siya ang pinakamalakas na mandirigma ng kanilang angkan. Tamang-tama naman ay dumating si Sigrun mula sa labanan at matagumpay at walang kahit isang galos, napabagsak niya ang pinuno ng Horn Clan at bilang gantimpala, hinalok siya ni Yuto ng kahit anong hilingin niya. Nahiyang sagot ni Sigrun gusto lang niyang mapagpugay sa ulo dahil para sa kanya ay iyon na ang pinakamagandang gantimpala, tinapik siya ni Yuto sa ulo na dahilan upang matawa si Felicia, napabirong sinabi na si Sigrun ay parang isang tapat na aso. Pareho silang nagtawanan kaso nainis si Sigrun at tinanong kung ano ang nakakatawa doon, iwinak silang ito ni Yuto at nagtanong tungkol sa pinuno ng Horn Clan, ipinaalam ni Sigrun na nahuli niya ito ng buhay at dahil dito, inutusan ni Yuto ang kanyang mga sundalo na itayo ang mga tolda upang makausap niya ang pinuno ng Horn Clan.
Sa loob ng tolda ay nagulat si Yuto nang makita kung gaano kabata ang pinuno ng Horn Clan at na nagpakilalang si Linie. Gayunpaman ay nagsimula sila sa formal na pagpapakilala at ipinakilala ni Yuto ang sarili bilang pinuno ng Wolf Clan at dumiretso sa punto. Tinanong niya si Linie kung handa itong maging anak niya na ang ibig sabihin ay magiging alipin niya ang buong Horn Clan. Galit na tumanggi si Linie na iginiit na hindi kailanman magpapasailalim ang makapangyarihang Horn Clan sa mga mababang aso tulad ng Wolf Clan. Ngumiti nang may kumpiyansa si Felicia at inamin na dating ang mahina ang kanilang angkan, ngunit dahil sa pamumuno ni Yuto ay naging isang puwersang dapat katatakutan ang Wolf Clan. Ikinagalit ito ni Linie at tinawag si Yuto na isang mahina at walang kwentang sanga, dahil sa galit ay isang suntok lang ni Sigron ang sumisira sa lamesa, kasabay ng babala kay Linie na mag-ingat sa kanyang sinasabi. Sa halip na lumaban ay ginamit ni Yuto ang kanyang husay sa negosasyon at kalma niyang inutusan sina Felicia at Sigron na respetuhin si Linie. Kapag ang isang tao ay nasa panganib ay mas madali niyang tatanggapin ang kamay na nag-aalok ng tulong, at tama nga dahil sa gumana ang kanyang tactics at humingi ng paumanhin si Linie. Bilang isang compromise sa halip na maging anak niya at inalok ni Yuto si Linie na maging kanyang nakababatang kapatid, sa ganitong paraan ay magiging isang vassal lamang ng Wolf Clan ang Horn Clan, ngunit hindi sila magiging alipin. Nag-alinlangan pa rin si Linie kaya't tinatakot siya ni Yuto na kung hindi siya papayag, susunugan niya ang buong lungsod nito at papatayin ang lahat ng nakatira roon na tulad ng nangyari sa lungsod ng Van. Sa huli ay luhaan at talunan at napilitan si Linie na pumayag. Pagkatapos nito ay inihatid siya palabas ng kampo. Pagkaalis ni Linie ay napabuntong hininga si Yuto at napaupo ng bigla sa kanyang upuan dahil sa matinding pagod. Nag-alala sina Felicia at Sigron sa kanyang kalagayan ngunit sinabi lang ni Yuto na pagod lang siya. Hindi makapaniwala si Sigron na kaya niyang sirain ang buong lungsod ng Van, ngunit sagot ni Yuto na siya ay hindi mabait sadyang tangalang at malambot. Sa totoo lang ang tungkol sa pagkawasak ng lungsod ng Van ay isang kwento lamang na kanyang pinalaganap upang makabuo ng matatag na reputasyon, kapag alam ng mga tao na kaya niyang pumatay ng libo-libo na mas mababawasan ang pagdanak ng dugo sa hinaharap at paliwanag niya. Nagpakita ng simpatsya si Felicia at niyakap siya na sinasabing ito na lang ang maitutulong niya, lalo na't siya ang dahilan kung bakit napunta si Yuto sa kanilang mundo. Napansin naman ni Yuto na ang yakap ni Felicia ay masyadong komportable dahil sa kanyang malalaking dibdib, pero pinasalamatan na lang niya ito. Pagbalik nila sa kanilang lungsod at sinalubong sila ng hiyawan at sigawan ng mga tao at ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay, ngunit nang patungo na siya sa kanyang palasyo at pinigilan siya ng kanyang mga tiyuhin, binati siya ng mga ito at iginiit na ang dahilan ng kanyang tagumpay ay ang kanilang panalangin sa Diyosa. Naiinis na si Yuto at sinubukan na umalis ngunit sa mayabang nilang tono ay sinabi ng kanyang mga tiyuhin na bastos ang kanyang ugali, at nararapat lang silang igalang dahil sila ay mga kapatid ng dating pinuno. Lalong nainis si Yuto kaso agad na inas-ikaso ni Felicia ang sitwasyon at pumasok sa loob. Samantala ay gamit ang kanyang cellphone na tinawagan ni Yuto ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Si Mitsuki na nasa kanyang orihinal na mundo ay masaya dahil sa ligtas siya at nakabalik mula sa labanan. Tinanong niya kung may nahanap na siyang paraan para makabalik sa kanyang tunay na mundo. Malungkot na sagot ni Yuto na wala pa pero kahit may lungkot sa kanyang mata, sinabi ni Mitsuki na sigurado siyang makakahanap siya ng paraan balang araw at maghihintay siya sa pagbabalik nito. Nasaksihan ni Felicia ang lahat at labis siyang nagselos sa matalik na kaibigan ni Yuto. Kinagabihan habang nakahiga at nagpapahinga ay naisip ni Yuto na malamang ang mundo ng Yggdrasil ay pareho lang ng mundong kanyang pinanggalingan, ngunit isang nakaraan nitong bersyon sa panahon ng Bronze Age at sigurado siya rito dahil eksaktong magkapareho ang posisyon ng mga bituin sa langit. Kinabukasan ay nagising si Yuto sa ingay ni Felicia at Sigron na nagdala ng almusal para sa kanya, dahil kay Yuto at sa kanyang smartphone ay nagamit niya ang kanyang kaalaman sa kasaysayan upang mapaunlad ang Wolf Clan. Kaya naman ay mayroon na silang tinapay at mga sandata na bakal. Bago pa man siya makakain ay mukhang may ibang balak si Felicia. Itinuro niya ang tila handa na katawan ni Yuto pagkagising at nag-alok na linisin ang kanyang tubo. Sinaway siya ni Sigron at tinawag na bastos pero madali lang siyang napapayag ni Felicia na sumali. Sa kabila ng lahat ay tinanggihan sila ni Yuto na sinabing mas gutom siya sa pagkain kaysa sa ibang bagay. Habang kumakain ng almusal ipinaliwanag niya na dahil kukunin nila sa ilalim ng kanilang proteksyon ang Horn Clan, kailangan nilang bigyan ito ng mga sandata.
Kaya nagpasya siyang bisitahin si Ingrid ang punong panday ng kanilang angkan at pagdating nila roon, natawa sila sa kung paano hindi mapakali si Ingrid habang sinusubukang maging magalang kay Yuto. Sinabihan siya ni Felicia na sinabing hindi niya kailangang maging masyadong formal kapag silang dalawa lang. Nang marinig ito ni Ingrid ay agad siyang nag-isip ng mas maruruming bagay ay iniisip na sipsipin ang espada ni Yuto sa halip, gayunpaman ay inutusan siya ni Yuto na gumawa ng mas maraming sandata, dahil malapit ng opisyal na maging kanyang nakababatang kapatid si Linnea at ito ang pinuno ng Horn Clan. Tinapik niya sa balikat si Ingrid at iginiit na umaasa siya sa kanya upang makagawa ng mas maraming sandata na bakal para sa kanilang hukbo at ilang sandali pa, isinagawa ang banal na ritual ng Chalice of Allegiance upang opisyal na maging nakababatang kapatid ni Yuto si Linnea. Sa Yggdrasil, ang mga tao ay nangangako ng katapatan sa pinuno upang maging opisyal na nakababatang kapatid o anak nito, isa itong sagradong ritual na mas matibay pa kaysa sa ugnayan ng dugo at sa pamamagitan nito ang layunin ni Yuto na alisin ang lahat ng posibleng kalaban ng Wolf Clan, mapanatili ang kapayapaan at makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang mundo ng walang pangamba. Matapos ang ritual ay lumuluhod si Linnea sa harapan ni Yuto at nagmakaawang tretuhin ng mabuti ang Horn Clan. Tinapik siya ni Yuto sa ulo at tiniyak na magiging patas siya sa kanila. Ngunit biglang sumugod si Felicia dala ang isang nakakabahalang balita at ang pinakamalaking angkan at ito ang Hoof Clan, ay sinimulan ng lusubin ang Horn Clan gamit ang isang hukbo ng 10,000 sundalo, sinakop nila ang isang kuta sa hangganan kaya't itinuring ito ni Yuto bilang isang emerhensya. Agad niyang ipinahayag na pupunta sila upang tulungan ang Horn Clan ngunit tinutulan ito ng kanyang konseho, lalo na ng kanyang mga tiyuhin at ayon sa kanila, wala silang utang na loob sa Horn Clan at matapos lang nilang gumawa ng panunumpa ng katapatan kanina. Dagdag pa ng isa sa kanyang nakakainis na tiyuhin ay matagal ng karibal ng Wolf Clan ang Horn Clan, kaya't sa halip na gawin silang kapatid ay mas mainam na ginawa na lang silang mga alipin at iginiit ng konseho na hindi matalino ang desisyon na ginawa ni Yuto at naunawaan nila ito dahil bata pa siya. Dahil sa inis ay malakas na sinuntok ni Yuto ang lamesa at tinawag silang mga hangal, galit niyang isinigaw na ang hindi pagtulong sa Horn Clan ay pagsira sa kanilang sumpaan at masisira ang reputasyon ng Wolf Clan. Desidido si Yuto sa kanyang desisyon na tutulungan nila si Linnea at ang kanyang angkan. Samantala sa kampo ng Hoof Clan ay masayang pinag-aaralan ng kanilang pinuno ang kanyang estratehiya. Ayon sa kanyang kalkulasyon ay malapit na nilang mapasakamay ang buong Horn Clan. Ngunit biglang naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang mga sirena na hudyat na may umatake sa kanilang kampo. Hindi siya nabahala at iniisip niyang isang walang kwentang pagsugod lang ito mula sa Horn Clan na isang hakbang na haantong lang sa kanilang pagkatalo, ngunit nang lumabas siya ay nagulat siya sa nakita at ang umatake sa kanilang kampo ay isang pangkat ng mga mandirigma na nakasakay sa kabayo na pinamumunuan ni Sigrun. Gamit ang kanyang husay ay mabilis niyang binasag ang depensa ng Hoof Clan. Tinataga ang mga sundalo gamit ang kanyang sibat at hindi makapaniwala ang pinuno ng Hoof Clan kung gaano kaepektibo ang pagsalakay mula sa kabayo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag mataranta, dahil kakaunti lamang ang kalaban kahit na gumagamit sila ng kakaibang taktika. Kaso sapat na ang pinsalang idinulot ni Sigrun kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras, labis itong ikinagalit ng pinuno ng Hoof Clan at iniisip niyang tila niloloko lamang siya ng mga ito. Samantala sa kastilyo ng Horn Clan ay natanggap ni Linnea ang ulat tungkol sa tagumpay ni Sigrun. Nasa gulat at kalituhan ngayon ang Hoof Clan at di mapigilan ni Linnea na humanga, nalampasan at napapahiya ni Sigrun ang puwersa ng Hoof Clan. Naalala niya kung paano siya ipinagtanggol ni Yuto sa harap ng konseho ng Wolf Clan at kung paano nito inutusan si Sigrun na gamitin ang estratehiyang Mongol Formation, upang simulan ang pag-atake habang naghahanda ang kanilang pangunahing hukbo at pinakita rin ni Yuto kay Linnea ang espesyal na mga upuan ng kabayo na ginamit sa labanan, dahilan kung bakit naging epektibo ang kanilang pagsalakay mula sa likuran. Maya-maya ay natanggap niya ang balita na dumating na ang Wolf Clan Army. Sa sobrang tuwa ay mabilis siyang tumakbo upang salubungin si Yuto at namumula na parang kamatis. Mas lalong lumala ang kanyang pamumula nang makausap niya si Yuto kaso sinubukan niyang pagtakpan ito sa pagsasabing nasa sabik lang siya para sa darating na labanan. Ayon kay Linnea ay kalahating araw pa bago makarating ang kaaway at dahil dito, inutusan ni Yuto ang kanyang hukbo na magpahinga, kumain at kung gusto nila ay uminom ng kaunting alak at nagtaka si Linnea at tinanong siya kung hindi ba ito maling diskarte.
hindi ba kahangalan ang pag-inom bago ang labanan? Ngumiti si Yuto at binanggit ang isang kasabihan mula kay Sun Tzu, ang isang sundalo ay hindi makakapaglaban ng maayos kung siya ay gutom at pagod, dagdag pa niya at nagawa na ni Sigron ang malaking pinsala sa kalaban, kaya hindi na nila kailangang magmadali. Samantala si Envy ang pinuno ng Hoof Clan ay hindi pa natutulog ng 3 araw, tuwing susubukan nilang magpahinga ay biglang susugod si Sigron at ang kanyang pangkat upang guluhin sila, lalo pang lumala ang sitwasyon nang matanggap niya ang ulat na papalapit na ang pangunahing hukbo ng Wolf Clan. Wala siyang pagpipilian kundi ipaghanda ang kanyang hukbo para sa labanan, ngunit dahil sa matinding pagod ay hirap silang lumaban ng maayos, tuluyan silang nilipol ng Wolf Clan Army na parang mga hayop na hinuhuli. Ngunit nanatili pa ring kumpiyansa si Envy at naniniwala siyang kaya pa nilang manalo, pinag-aralan niya ang diskarte ng Wolf Clan at napansin niya ang kanilang kahinaan, napansin niya na ang kanilang hukbo ay siksikan sa harapan kaya't nag-utos siya na umatake mula sa gilid gamit ang mga chariot. Habang pinapanood ni Linia ang labanan ay kampante siyang mananalo sila ngunit biglang lumapit sa kanya ang isang sundalo, nagbabala na may paparating na pagsalakay mula sa gilid at laking gulat niya ngunit agad niyang naalala, nasabi na ito ni Yuto bago magsimula ang laban. Gayunpaman nang makita niyang sumugod si Envy at ang kanyang hukbo ay natakot siya, nang makita ng kanyang mga sundalo kung gaano kalaki at kalakas ang pinuno ng Hoof Clan ay tila naparalisa sila sa takot at isa-isa silang pinapatay ni Envy na parang wala lang, sa labis na takot ay tumingin si Linia kay Yuto na agad namang inilabas ang kanyang plano. Inutusan niya si Sigron na umatake at agad na sumugod si Sigron at ang kanyang pangkat mula sa likuran, ginamit ang kanilang kalamangan upang ikulong ang kalaban at dito ay wala nang takas si Envy. Ang labanan ay nauwi sa isang laban ng isa laban sa isa sa pagitan ni Sigron at Envy, pareho silang may sandata na bakal kaso sa isang matinding suntok ay naitulak ni Envy si Sigron mula sa kanyang kabayo, inakala niyang nanalo na siya kaya't inihanda niya ang huling atake. Ngunit sa isang iglap ay hinugot ni Sigron ang kanyang katana at pinutol ang sibat ni Envy, sinubukan niyang pigilan ang susunod na atake kaso huli na at tuluyang tinapos ni Sigron ang laban sa isang mabilis at malakas na hiwa. Habang papalapit ang kanyang kamatayan ay pinuri ni Envy ang lakas ni Sigron, masaya siyang namatay sa kamay nito at umaasang makikita niya siya muli sa Valhalla, sa huling paggalang ay yumukod si Sigron bilang tanda ng respeto. Sa wakas ay ipinahayag niya ang tagumpay ng Wolf Clan at masayang sumigaw ng pagbubunyi ang buong hukbo, habang si Linia ay napaluhod sa sahig at lumuha sa sobrang kasiyahan. Matapos ang labanan ay naligo si Yuto na inaalalayan ni Felicia at Sigron, nainis siya at sinabing hindi nyo naman kailangang sundan ako kahit sa paliligo, pero iginiit ni Felicia at Sigron na kailangan nilang samahan si Yuto para sa kanyang kaligtasan. Bigla namang pumasok si Linia sa paliguan na nag-alinlangan ngunit tuluyang sumama sa kanila ganap na hubad, sa harap ng lahat ay bigla niyang iminungkahi kay Yuto na pakasalan siya na labis na ikinagulat ng lahat. Sinubukan siyang biruin ni Felicia at sinabing ayon sa kaugalian at bilang nakababatang kapatid ni Yuto, dapat muna niyang hugasan ang likod nito at sa gulat ng lahat ay pumayag si Linia. Dahil dito ay nagselos ang ibang babae kaya't sila rin ay pumila upang maghugas ng likod ni Yuto. Makalipas ang ilang sandali at sa isang pribadong silid ay muling nag-alok si Linia ng kasal kay Yuto, sa sobrang pagpupumilit niya ay nagsimulang pagdudahan ni Yuto ang kanyang motibo at bakit siya handang talikuran ang kanyang titulo at ipaubaya kay Yuto ang pamamahala sa Horn Clan at sa isip niya, galing ba talaga siya sa Horn Clan o sa isang Horny Clan? Nag-init ang ulo ni Sigron at iniisip na sinusubukan ni Linia na agawin si Yuto mula sa Wolf Clan, ngunit ipinaliwanag ni Linia na maaaring pamunuan ni Yuto ang parehong mga angkan ng sabay, sa pag-alinlangan ay sinabi ni Felicia na tila napakaganda ng alok na ito para maging totoo, dahil dito ay napilitan si Linia na ipaliwanag ang lahat. Sa Horn Clan ang mga patriarch ay pinipili batay sa kakayahan at hindi sa dugo, ang pinakamalakas ang siyang dapat mamuno kaso sa kaso ni Linia. Minahal siya ng kanyang ama at ito ang dating patriarch ng labis kaya't ginawa siyang tagapagmana. Maraming nagtanong kung karapat-dapat ba siya sa posisyon, ngunit upang igalang ang huling kahilingan ng kanyang ama ay tinanggap niya ito kahit alam niyang hindi siya angkop sa papel na ito. Dahil dito ay nanginginig siya sa takot sa gitna ng labanan at napagtanto niyang kung pakakasalan siya ni Yuto, kukunin nito ang pamumuno sa kanilang angkan at magkakaroon ng mas maaasahang pinuno ang Horn Clan, at maaari na siyang magpahinga.
Makatwiran ang kanyang punto ngunit nag-alinlangan pa rin si Yuto. Nakita ito ni Felicia at gumamit ng isang dahilan upang ipagpaliban ang desisyon, sinabing pag-uusapan muna ito ng konseho. Pagkatapos ay tinulungan ni Felicia si Yuto na maghanda para sa ritual ng tagumpay at habang inaayos siya, muli niyang binanggit ang alok ni Linnea at sinasabing ang pagtanggap dito ay magdadala kay Yuto ng isang hakbang palapit sa pagiging pinuno ng buong lupain ng Alimer, subalit tinanggihan ito ni Yuto at tinanong kung bakit niya ito binanggit. Ipinahayag ni Felicia ang kanyang pag-aalala at kapag natamo na ng Wolf Clan ang kapayapaan, maaaring umalis si Yuto at bumalik sa kanyang tunay na mundo pero kung magiging pinuno rin siya ng Horn Clan sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Linnea, magkakaroon siya ng mas maraming responsibilidad at mananatili ng mas matagal. Pinatahan siya ni Yuto at humingi ng paumanhin sa pagbabanggit tungkol sa kanyang pagnanais na umuwi. Nagpasalamat siya kay Felicia sa pagsuporta sa kanya sa loob ng 2 taon, at tinawag siyang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang kaibigan. Nalungkot si Felicia nang marinig ang salitang kaibigan kaso ngumiti na lamang at sinabing susuportahan pa rin niya si Yuto. Nagsimula ang ritual ng tagumpay, kasunod ang isang malaking pagdiriwang kung saan magkasamang nagdiwang ang Wolf Clan at Horn Clan sa kanilang tagumpay. Si Yuto ay nakasuot ng mga alahas at masayang tinatangkilik ang pagkain. Umupo si Linnea sa tabi niya at sinubukan na makipag-usap ngunit nanatiling awkward ang sitwasyon mula nang mag-propose siya ng kasal, paulit-ulit niyang sinubukan na makuha ang sagot ni Yuto. Habang pinag-uusapan nila ang mga putahe ng Horn Clan ay nagustuhan ni Yuto ang pagkain at sa kanyang pagsisikap na mapalapit kay Yuto, sinubukan ni Linnea na siya mismo ang magpakain sa kanya ngunit nag-alinlangan si Yuto. Biglang lumapit si Rasmus, na isang miyembro ng Horn Clan at pabirong sinabi na mukhang mag-asawa na silang dalawa, na mula si Linnea at inamin na ideya iyon ni Rasmus upang mapalapit sila ni Yuto. Nakikita ito at doon ay sumaklolo si Felicia kay Yuto at ang naisip niyang paraan upang mapigilan ang kasal ay gawing mukhang babero si Yuto. Umupo siya ng malapit kay Yuto at hinaplos siya at pabulong na sinabing yakapin siya nito sa harap ni Linnea. Dahil dito ay nagselos si Linnea ngunit nagkunwari siyang ayos lang ito. Sinabi niya na bilang isang kahanga-hangang lalaki at responsibilidad niyang hayaan si Yuto na maglibang sa ibang babae. Kaso bago pa lumala ang sitwasyon ay isang nakakagulat na pangyayari ang nagpatigil sa lahat, 2 hindi inaasahang bisita ang pumasok sa silid. Lahat ng tao ay nagulat at agad na nakilala ni Sigrun ang binata bilang si Steiner at ang pinuno ng Lightning Clan, kasama niya ang isang matandang pari mula sa Aster Empire, ang imperyong namamahala sa Yggdrasil. Narinig na ni Yuto ang tungkol sa matandang ito isang hari na may puso ng tigre, biglang naging tensyonado ang paligid at nagsalita si Rasmus at tahasang tinanong si Steiner kung bakit siya naroon, ngunit walang pakialam ang matandang pari at sinabing naroon lamang sila upang batiin si Yuto sa kanyang tagumpay. Nagalit si Rasmus at hinugot ang kanyang espada dahil ang Aster Empire ang pumatay sa dating patriarch ng Horn Clan. Ngunit bago pa siya makapanakit ay sinabi ng pari na bisita niya si Steiner kaya't napilitan si Rasmus na umatras. Muling nang asar si Steiner at tinawag si Rasmus na isang masunurin na aso at sa isang iglap, lumapit siya sa kanya nang hindi man lang napansin ng iba at sa isang kumpas lang, winasak niya ang espada ni Rasmus gamit ang kanyang pangalawang rune na tinatawag na Mjolnir. Labis na nagulat si Yuto na hindi niya akalaing may isang tao na may 2 rune. Ipinaliwanag ni Linnea na si Steiner ay isa sa 3 tao lamang sa Yggdrasil na may 2 rune. Ngunit hindi pa natapos ang panggugulo ni Steiner at sumunod niyang pinuntirya sina Sigrun at Linnea. Tinukso niya si Linnea at nang magalit ito at sinubukan na lumaban at pinigilan siya ni Yuto at sa matalim na titig ni Yuto siya ay seryoso at nagagalit, sinabihan niya si Steiner na dumiretso na sa kanyang pakay imbes na mambastos ng iba. Sa gulat ni Steiner ay nakaramdam siya ng bahagyang takot. Napangiti siya at tinanong ang buong pangalan ni Yuto, sinabing hindi niya ito malilimutan. Gusto siya ni Steiner na tila natutuwa sa kumpiyansa ni Yuto at igiit niya na siya ang magiging karibal nito, at pagkatapos ay umalis siya ng payapa na ipinaramdam lang ang kanyang presensya, ngunit napansin ni Yuto na si Steiner ay isang malakas na mandirigma. Sa kanilang pagbalik ay pumayag si Steiner sa hiling ng pari na labanan si Yuto para sa kanila, dahil mas higit pa ito sa inaasahan niya at kinagabihan, muling tinawagan ni Yuto si Mitsuki at sa galit ay sinigawan siya nito dahil sa matagal na niyang hindi pagbibigay ng balita. Iginiit niyang kahit isang simpleng text man lang ay pwede niyang ipadala,
3 linggo na ang lumipas mula nang sumabak si Yuto sa digmaan at hindi niya ito kinontak. Gayunpaman ay natuwa si Mitsuki nang marinig ang boses ni Yuto at napaiyak sa sobrang tuwa na buhay pa ito. Pinatahan siya ni Yuto at humingi ng paumanhin sa hindi pag-abot ng balita. Kinabukasan habang namamasyal sa palengke ng lungsod ay pinuri ni Felicia si Yuto dahil sa malaking pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Salamat sa kanyang pag-imbento ng papel kaso tinawanan lang ito ni Yuto at sinabing hindi naman talaga siya ang nag-imbento nito, kundi nandaya lang siya gamit ang kaalaman mula sa kanyang mundo. Habang naglalakad ay napansin nila ang isang lalaking nagbebenta ng isang ina at ang kanyang anak bilang alipin. Nakita ni Yuto ang kanilang kaawa-awang kalagayan kaya't agad niyang binili silang dalawa at inutusan ang isa sa kanyang mga bantay na dalhin sila sa palasyo upang matiyak na sila'y maalagan ng maayos. Pagbalik sa palasyo ay tambak ang mga dokumentong kailangang asikasuhin ni Yuto, isang resulta ng kanyang pananakop sa Horn at Hoof Clan at sinimulan niyang ayusin ang mga ito kasama si Felicia. Ngunit biglang dumating si Sigron dala ang balita na may mga sugo mula sa Claw Clan na nais makipagkita kay Yuto. Bago pa man siya madala ni Sigron sa silid ng pagpupulong ay biglang pumasok ang mga panauhin mula sa Claw Clan, sila ay kambal na prinsesa na sina Albertina at Christina. Matapos ang kaunting asaran sa isa't isa ay formal nilang inilatag ang kanilang pakay. Ipinadala sila ng kanilang patriarch na si Botvid upang maging mga asawa ni Yuto. Nanlaki ang mata ni Yuto sa gulat at agad niyang tinanggihan ang alok at magalang na hiniling na umalis na sila, ngunit nagalit ang magkapatid at nagpakita ng kakaibang ugali matapos siyang tanggihan. Sa huli ay ibinunyag ni Christina na isa lang itong pagsubok at alam nila ang lahat tungkol kay Yuto pati na ang katotohanan sa sinasabing pagpatay niya sa lungsod ng Van. Alam din nila ang alok ng kasal na natanggap niya mula sa patriarch ng Horn Clan. Nasaksihan din nila ang kanyang kabutihan nang tulungan niya ang mga alipin sa palengke kanina. Dahil dito, ipinahayag ni Christina na hindi talaga sila pumunta upang maging asawa ni Yuto at sa halip, nais nilang maging kanyang pinakamamahal na mga anak dahil kinilala nila siya bilang pinakamagaling na patriarch sa Yggdrasil. Subalit hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Yuto sa kanila at sigurado siyang may itinatago pa ang magkapatid, kaya't hinamon niya sila at bago niya sila tanggapin, kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili sa kanya. Samantala sa ibang dako, si Linia ay patuloy na nananaginip tungkol kay Yuto, kung paano niya tinanggap ang kanyang alok ng kasal at naging mas malapit sila sa isa't isa. Ngunit sa isang gabi ay nagising siya mula sa kanyang panaginip dahil sa isang bantay na naghatid ng balita. Dumating si Yuto upang magsagawa ng inspeksyon at dahil dito, hindi niya mapigilan ang sobrang excitement. Naglakbay si Yuto at Felicia sakay ng karwahe at kasama ang kambal na sina Christina at Albertina. Habang nasa biyahe ay ipinakita ng magkapatid ang kanilang kakayahang manipulahin ang hangin gamit ang kanilang ron. Ginamit nila ito upang alisin ang headwind at lumikha ng tailwind na nagbigay ng mas mabilis na takbo sa kanilang karwahe. Namangha si Yuto at sinabing magiging napaka-importante nito sa digmaan, ngunit malungkot na binanggit ng kambal na limitado lamang ang kanilang kakayahan, kaya lamang nilang kontrolin ang hangin sa kanilang agarang paligid kaya't hindi ito magagamit sa malawakang labanan. Dahil sa tulong ng kanilang kapangyarihan ay mas maaga silang nakarating sa labas ng bayan ng Gimelet sa di inaasahan. Nagutom si Albertina at upang inisin siya ay kinain ni Christina ang baon niyang tinapay sa harap niya na dahilan upang mapaiyak ito. Napangiti si Yuto at pinapatahan siya at nangakong bibilhan siya ng pagkain pagdating nila sa bayan. Ang bayan ng Gimel ay kilala sa mayamang agrikultura subalit kamakailan lamang ay nagkaroon ito ng ilang suliranin at dahil dito, iminungkahi ni Yuto kay Rasmus ang pagpapakilala ng isang bagong sistema ng pagsasaka upang mapabuti ang produksyon ng pagkain sa bayan. Pero ang mga tao sa bayan ay sanay na sa kanilang nakagisnang paraan ng pamumuhay. Matagal na silang pinamunuan ng Horn Clan kaya't ayaw nilang basta-basta magbago na lalo na kung galing ito sa ibang angkan. Kung bigla na lang magpapakilala ang Wolf Clan at susubukan na magpakilala ng mga bagong sistema, tiyak na baliwalain lang sila ng mga tao. Sa kabutihang palad ay dumating si Linia at natuwa nang makita si Yuto. Pumunta siya roon dahil nag-aalala siya na baka hindi tanggapin ng mga mamamayan si Yuto. Ang pangalawang dahilan ng kanyang pagbisita ay upang makuha na ang sagot sa kanyang alok ng kasal, ngunit laking gulat niya nang malaman mula kay Felicia na nag-alok din ng kasal ang Claw Clan. Sa mismong sandali ay biglang pumasok ang kambal at ipinakilala ang kanilang sarili.
ngunit hindi sila pinansin ni Linnea at diretsong sinabi kay Yuto na mas makapangyarihan ang kanyang angkan kaysa sa Claw Clan kaya't dapat itong piliin ni Yuto. Nag-init ang ulo ng kambal at nais makipagtalo kaso hindi ito pinansin ni Yuto at sa halip ay tinanong niya si Linnea tungkol sa problema sa kanyang bayan. Ipinaliwanag ni Linnea ang sitwasyon kaya't sinabi ni Yuto ang tungkol sa Norfolk Crop Rotation, isang sistema ng pagsasaka kung saan iba't ibang pananim ang itinatanam sa tiyak na pagkakasunod-sunod upang mapabuti ang ani. Nang marinig na maaari nitong mapataas ang produksyon ay agad na humingi si Linnea ng mga detalye. Sa tulong niya ay napaniwala niya ang mga mamamayan na subukan ang bagong paraan. Kinabukasan ay sisimulan na ang pagtatanim gamit ang bagong sistema kaso bilang kapalit, kailangan munang mangako si Yuto na aalagaan ang bayan sakaling magkaroon ng masamang ani. Kinagabihan habang naliligo ay hindi mapakali si Linnea sa patuloy na pag-iwas ni Yuto sa kanyang alok, kaya't nagdesisyon siyang humingi na ng sagot sa kahit anong paraan at pumunta siya sa silid ni Yuto at sa sandaling pumasok. Hinubad niya ang kanyang damit. Nashock si Yuto sa gulat at yamakap sa kanya si Linnea at nakiusap na kahit sandali lang ay maging malapit sila sa isa't isa, halos yakapin na siya ni Yuto ngunit nang maalala niya si Mitsuki ay itinulak niya palayo si Linnea. Matapos ang matigas na pagtanggi ni Yuto, malungkot na tinanong ni Linnea kung bakit patuloy siyang tinatanggihan at dahil sa kanyang lungkot, sinubukan siyang aliwin ni Yuto sa pamamagitan ng pagsasabing may mas malaking responsibilidad siya bilang patriarch ng Wolf Clan. Tuldok, ngunit hindi iyon ang totoo dahil sa sakit ng pagtanggi, nagsimulang magduda si Linnea sa kanyang sarili na baka hindi siya maganda at baka hindi siya sapat para kay Yuto. Nakita ito ni Yuto at napagtanto niyang wala ng ibang paraan kundi ang sabihin ang buong katotohanan. Itinumbok niya ang kanyang ulo sa pader at sinasabing ito ang nagpapalinaw ng kanyang isip. Bago ipinaliwanag ang totoo ang kanyang puso ay nakalaan na sa iba at ayaw niyang ipagkanulo ito, habang sinusubukan ni Linnea na intindihin ang katotohanan ay palihim na nakikinig si Felicia sa kanilang pag-uusap. Nang maglaon ay napagtanto ni Linnea ang koneksyon na ang mga makabagong teknolohiyang ipinakilala ni Yuto ay galing sa hinaharap, doon niya napagtanto na si Yuto ay talagang mula sa ibang mundo na libu-libong taon sa hinaharap. Bagamat naiintindihan niya ang pagmamahal ni Yuto kay Mitsuki, tumutol pa rin siya sa ideya ng pagbabalik nito sa kanyang orihinal na mundo, nag-alala siya na kung wala si Yuto at wala nang angkop na mamumuno sa Horn Clan. Nawalan siya ng tiwala sa sarili at tinawag ang sarili niyang isang walang kwentang pekeng pinuno na nabubuhay lamang sa anino ng kanyang ama, patuloy niyang binatikos ang sarili niya at sa kabila ng pagsisikap ni Yuto na kumbansihin siya na karapat-dapat siyang mamuno. Sa huli ay pinaniwala siya ni Yuto na ang isang mahusay na pinuno ay hindi natuto ng walang pagkakamali kaya't hindi niya kailangang sisihin ang sarili niya, nangako siya kay Linnea na tutulungan siya sa bawat hakbang. Sa sobrang tuwa ni Linnea na muling hinuhubad ang kanyang damit, sinasabing hindi rin siya susuko sa panunuyo kay Yuto at sinubukan niyang itulak ito sa dingding, ngunit natakot si Yuto at nakiusap na huwag siyang pigain. Sa kabutihang palad isang agarang balita ang sumagip sa kanya. Biglang pumasok si Felicia at ibinalita na naghahanda para sa digmaan ang Lightning Clan, nagpatawag ng pulong si Yuto upang pag-usapan ang sitwasyon. Ayon sa impormasyon mula sa mga mangangalakal ay bumibili ng maraming sandata ang Lightning Clan upang gamitin laban sa Wolf Clan, nag-alok si Christina na sila ang pupunta upang mag-espiya sa Lightning Clan, ngunit tinanggihan ito ni Yuto dahil sa labis na panganib. Upang patunayan ang kanilang kakayahan ay inutusan ni Christina ang nakatulog na si Albertina na hulihin ang lalaking nakaupo sa tabi ni Yuto. Sa isang iglap ay biglang lumitaw si Albertina sa likuran ng lalaki at tinutukan ito ng kutsilyo sa leeg. Ipinaliwanag ni Christina na bagamat hindi sila malalakas sa harapang labanan, magaling silang mga escort at assassin at sinigurado niya kay Yuto na kaya nilang gampanan ang misyon at sa huli ay pumayag si Yuto. Bilang kapalit ay hiniling ni Christina na mangako si Yuto ng isang kasunduan sa Claw Clan at kinabukasan, siniyasat ni Yuto ang hangganan ng kalaban at nahati ito ng isang ilog kaya't naisip niyang gamitin ang isa pang makasaysayang estratehiya, humingi siya ng tulong kay Linnea na agad namang pumayag. Makalipas ang ilang sandali ay tinawagan niya si Mitsuki upang ipaalam na muli siyang sasabak sa digmaan. Napag-usapan nila ang tungkol kay Steiner at ang kanyang mga motibo at nangako si Yuto na babalik siyang buhay. Samantala ay nagpatawag siya ng War Council upang pag-aralan ang estratehiya ni Steiner,
ngunit wala silang makitang malinaw na motibo sa kanyang mga galaw at samantala ay sinimulan na ni Sigron ang paghahanda para sa digmaan laban sa Lightning Clan, isang angkang hindi pa natatalo ni isang beses simula nang maging patriarch nila si Steiner. Ang estratehiya ng Lightning Clan ay simpleng paggamit ng matinding lakas at si Steiner mismo ang namumuno sa pagsugod gamit ang kanyang dalawang ron, habang inisa-isa ng kanyang konseho ang mga nakaraang tagumpay ni Steiner, tinawanan lang ito ni Yuto. Para sa kanya ay wala itong pinagkaiba sa isang hangal na umaasa lamang sa sariling lakas at ipinangako niya sa sarili na hindi siya kailanman matatalo ng isang katulad nito, na ibalita ni Christina ang pagmamartsa ni Steiner kasama ang kanyang 8,000 sundalo gamit ang isang kalapati. Sa wakas ay nagharap na ang dalawang hukbo at parehong naghihintay kung sino ang unang kikilos, pinayuhan ng mga tagapayo si Steiner na hintayin muna kung anong estratehiya ang gagamitin ng Wolf Clan bago sumugod. Ngunit para kay Steiner, nakakabagot lang ang maghintay kaya't agad niyang iniutos ang pagsugod. Ang mga kalasag ng Lightning Army ay walang laban sa matatalas na bakal na mga palaso at sa mga mas advanced na pana ng Wolf Clan, madaling tumatagos ang mga palaso sa kanilang depensa na nagdudulot ng malaking pinsala sa unahan ng kanilang hukbo, ngunit alam ni Steiner na bawat sandata ay may kahinaan. Napansin niyang may kaunting pagitan ang bawat putok ng crossbows ng Wolf Army, kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan na bawasan ang distansya at sumugod ng mas mabilis. Upang umangkop sa sitwasyon ay ginamit ni Yuto ang phalanx formation na nagbigay muli ng kalamangan sa Wolf Army, subalit na natiling walang pakialam si Steiner at hinati niya ang kanyang hukbo sa 3 pangkat na siya mismo ang nanguna sa gitna, si Bing ang namuno sa kaliwang pakpak, at isang veteranong estratehiya ang nanguna sa kanan. Dahil dito ay nagdesisyon si Yuto na gamitin ang pinakamatagumpay na taktika ng Wolf Clan, ang pagpapadala kay Sigron kasama ang kanyang unit ng kabalyero upang salakayin ang kalaban mula sa gilid habang hawak ng phalanx ang gitna. Nang makita ang senyales ay agad sumugod si Sigron kasama ang kanyang pangkat, dinala siya sa harapan ng unit na pinamumunuan ng estratehiya ng Lightning Clan at sa una, tila panalo na siya halos maibigay na niya ang huling suntok sa kalaban kaso biglang dumating si Steiner at sinalo ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang martilyo. Agad niyang pinwersa si Sigron sa depensa at sa isang malakas na hampas at nabasag ang kanyang sibat, sa huling saglit ay nahugot ni Sigron ang kanyang katana upang pigilan ang sunod-sunod na atake ni Steiner, ngunit ang puwersa at bigat ng martilyo ni Steiner ay napakalakas. Nanginginig ang mga kamay ni Sigron at napagtanto niyang hindi siya dapat maging matigas ang ulo at dapat siyang umatras habang kaya pa niya, matapos ang matinding sagupaan ay maingat siyang umurong kasama ang kanyang unit. Habang ito ay nangyayari ay nakatuon si Steiner sa mga sundalo ng Wolf Army na nasa harapan, sumakay siya sa kanyang karwahe at sumugod ng diretsyo sa phalanx formation ng Wolf Clan. Para kay Yuto ay isang hangal na hakbang ito na tiwala siyang matatalo si Steiner ng phalanx formation. Ngunit laking gulat niya nang biglang tumalon si Steiner mula sa kanyang karwahe at sinimulang pabagsakin ang mga sundalo gamit ang kanyang martilyo, lumusab siya na parang isang halimaw, walang kahit sinong makakapidyaw sa kanya. Nagbabala si Sterir kay Yuto na umatras na dahil nagsisimula nang bumagsak ang phalanx formation, walang ibang pagpipilian kaya't pumayag si Yuto sa isang maingat na pag-atras habang si Sterir ang humaharang sa likuran, ngunit ayaw ni Steiner na hayaang makatakas ang Wolf Clan. Agad siyang sumugod kay Sterir at pinalo ito ng kanyang martilyo at sa gulat ng lahat, na depensa ito ni Sterir ng walang kahirap-hirap at sa isang mabilis na galaw, nasugatan pa niya si Steiner na isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Labis na humanga si Steiner at tinawag si Sterir bilang pinakamalakas na mandirigma ng Wolf Clan, mas malakas pa kaysa kay Sigron at hinamon niya ito sa isang laban ngunit tinanggihan ito ni Sterir at ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Sa halip ay lumingon siya sa mga sundalo ng Lightning Army at sumigaw na lahat ng sandata na nakakalat sa labanan ay gawa sa bakal. Kung kukunin nila ang mga ito at tatakas ay yayaman sila at hindi na kailangang magtrabaho muli, dahil dito ay nagtakbuhan ang mga sundalo ng Lightning Clan upang agawin ang mga sandata, isang pagkakamali na nagbigay ng pagkakataon kay Yuto upang makatakas ng ligtas. Sinubukan ni Steiner na habulin sila mag-isa ngunit pinayuhan siya ng kanyang estratehiya na huwag magmadali at magpahinga muna, sa halip ay iniutos niya kay Bing na ituloy ang habulan sa tumatakas na Wolf Army. Makalipas ang ilang oras ay namutla si Steiner sa isang hindi inaasahang balita na patay na si Bing,
namatay siya sa isang duelo laban kay Sterir at sa sobrang galit at pagkadismaya ay sinipa ni Steiner ang kanyang estratehiya at sinisisi ito sa pagkamatay ni Ving, ngunit kalaunan ay kumalma siya. Habang nagkakagulo pa rin ang Lightning Clan dahil sa pagkawala ng kanilang pinuno sa kaliwang bahagi ng hukbo, nagdesisyon si Steiner na siya mismo ang manguna sa isang paghahabol sa Wolf Army. Subalit huli na sila at nakatawid na ng ilog ang Wolf Army at sa kanyang galit, muling hinamon ni Steiner si Sterir sa isang sagupaan sa may pampang ng ilog, napansin niyang ang tunay na talento ni Sterir ay pagdedepensa at pagparry ng mga atake. Nang magsimulang umurong si Sterir ay lalo itong ikinagalit ni Steiner at sa tindi ng kanyang emosyon, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na tumawid sa ilog upang habulin ang Wolf Army. Napangiti si Yuto na lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Habang tinatawid ni Steiner at ng kanyang hukbo ang ilog at biglang bumagsak mula sa langit ang isang pagulan ng mga palaso, walang kalaban-laban ang mga sundalo ng Lightning Clan at pinagbabagsak sila bago pa man sila makatawid sa pampang. Sa huli ay si Steiner lamang ang nakaligtas at nakatawid sa kabilang pampang, nagtipon sina Sterir, Sigrun, Felicia at apat sa pinakamalakas na Einherjar ng Horn Clan at handang tambangan at talunin si Steiner. Ipinaliwanag ni Sterir na ang dahilan kung bakit siya naipit ay dahil sa sobrang lakas niya na hindi na siya nasabayan ng sarili niyang hukbo, sa sobrang galit ay pinaandar ni Steiner ang kanyang mga ron at mabilis na pinabagsak ang 7 na pumalibot sa kanya. Ipinagmalaki niya ang kanyang kapangyarihan na sinasabing siya ang pinakamalakas na tao at anuman ang bitag na itakda sa kanya, madali niya itong sisirain. Ngunit tumawa lang si Sterir at sinabing ang tanging layunin nila ay pigilan siya at panatilihin siyang nakatali sa labanan. Sa isang iglap ay mabilis na tumakas ang 7 sakay ng kanilang mga karwahe at sa di inaasahang pangyayari, isang napakalaking alon mula sa ilog ang bumagsak kay Steiner at tinangay siya ng rumaragasang tubig. Bago sila umalis ay nagbiro pa sila at sinabing splish splash, bye bye trash, isa na namang estratehiyang hinangon ni Yuto mula sa kasaysayan at inutusan niya si Linia na hikayatin ang mga mamamayan na magtayo ng mga dam at ipunan ang tubig upang pakawalan ito sa tamang oras. Habang pinagmamasdan ang pagbagsak ni Steiner ay ipinahayag ni Yuto ang kanyang pagkainis sa dating kalaban, may kahangahangang lakas si Steiner ngunit hindi niya ito pinaghirapan at dahil sa labis na kapangyarihan, naging arrogant siya at hindi natutong pagbutihin ang sarili na ikinagalit ito ni Yuto dahil nagpapaalala ito sa kanyang dating ugali noong nasa kanyang orihinal na mundo pa siya. Samantala ay nakahandusay sa gilid ng ilog si Steiner na nabubuhay ngunit wala ng lakas upang gumalaw, sa huli ay inamin niya ang kanyang pagkatalo at lumipas ang ilang oras at tinawagan ni Yuto si Mitsuki upang ipaalam na nagtagumpay siya sa digmaan. Nag-alala si Mitsuki dahil inabot ng matagal bago siya tumawag kaso ipinaliwanag ni Yuto na abala siya sa pagtatakda ng bagong pinuno ng Lightning Clan, pagbibigay ng gantimpala sa mga sundalo, at pagbabayad ng kabayaran sa mga pamilya ng mga nasawi. Kaso sa halip na makinig ay agad siyang pinutol ni Mitsuki at tinanong kung kailan siya makakauwi. Walang malinaw na sagot si Yuto pero tiniyak niya na hahanap siya ng paraan at mas lumawak na ang sakop ng Wolf Clan, kaya mas magkakaroon siya ng pagkakataong magsaliksik sa iba't ibang lugar. Matapos ang digmaan ay nakipagtulungan si Yuto kay Ingrid upang gumawa ng baso na salamin, kaso napatunayan nilang mas mahirap ito kaysa sa inaakala at sa ilang pagsubok na nabigo ay ibinigay ni Yuto kay Ingrid ang pagkakataon upang gawin ito. Sa kabila ng pagiging malapit nila ay hindi niya maiwasang magtaka dahil sa kanyang imahinasyon, iniisip ang mga kakaibang bagay na parang kwento sa isang HTI fanfiction. Sa kabila nito ay nagawa niyang makalikha ng isang baso na salamin dahilan upang matuwa si Yuto dahil malapit na nilang may produkto ito ng maramihan, habang abala si Yuto sa kanyang mga gawain, nagdaos ng isang lihim na pagpupulong ang kanyang konseho nang wala siya. Tinipon maging ang batang alipin na iniligtas niya dahil alam nilang may espesyal na pagtingin si Yuto rito. Pinag-usapan nila kung paano at sa kabila ng kanyang katalinuhan sa politika at digmaan ay nananatili pa rin siyang mapagpakumbaba at masipag, dahil sa lahat ng tagumpay na naidulot niya sa Wolf Clan ay nais nilang bigyan siya ng oras upang makapagpahinga. Iminungkahi nila na dalhin siya sa paanan ng Mount Seri upang magbakasyon, naniniwala silang makakatulong ang pagbabago ng tanawin upang siya ay makapag-relax. Ngunit sa kabila ng layunin nilang bigyan siya ng pahinga ang ideya ng pagiging mas malapit kay Yuto sa bakasyon ay masyadong ikinatuwa ng mga babae.
Sa sobrang pananabik ay naglabas sila ng malademonyong enerhiya na kahit sa kabilang mundo ay naramdaman ni Mitsuki, na tila biglang kinilabutan ng wala namang dahilan at tinangka ni Yuto na tumanggi, ngunit hindi siya binigyan ng pagpipilian ng mga babae at napilitan siyang pumayag, habang siya ay wala ay iniwan niya si Jaeran upang mamahala sa kabisera. Nagsimula ang paglalakbay ng payapa at sa isang punto ay nag-enjoy si Yuto sa isang mainit na paliguan sa isang hot spring, subalit hindi nagtagal ay nagkaroon ng di inaasahang pangyayari nang dumating sina Christina at Albertina, iginiit nilang dapat silang maligo kasama niya bilang kanyang mga tagapagbantay. Sa kabila ng kanyang pagtutol ay hindi nila siya pinakinggan at pumasok din sila sa hot spring, ilang sandali pa ay dumating ang iba pang babae na tanging mga tuwalya lang ang suot, sinasabing kailangan nilang protektahan siya sakaling may panganib. Nanatili si Yuto sa isang sulok at sinisikap na huwag tingnan ang kahit ano, samantala ay nag-usap-usap ang mga babae at tinanong ng isa kung tama bang nandoon siya, habang sina Felicia at Sigran ay hinihikayat si Ingrid na alisin ang kanyang tuwalya na gaya ng ginawa nilang lahat. Sinubukan ni Yuto na tumakas pero pinigilan siya ni Christina at binanggit na huwag siyang mahiya dahil nakita na nilang lahat ang maliit niyang hipon. Sa oras na makalabas siya ng hot spring ay agad siyang hinayla ni Sigran, na humiling ng isa pang pagkakataon upang hugasan ang kanyang likod dahil hindi niya ito nagawa ng maayos noon. Sa isang iglap ay pinalibutan siya ng mga babae at si Felicia ang nanguna, ginamit ang kanyang malalaking hinaharap bilang sponge upang hugasan ang kanyang likod, sumunod si Sigran na sinimulang dilaan ang kanyang mga paa at sumali rin sina Linnea at Ingrid. Habang nasa gitna ng kaguluhan ay ang tanging naisip ni Yuto ay bigone thoughts, sa huli ay hindi na niya kinaya at nawalan siya ng malay, alinman sa pagkapagod mula sa matinding nosebleed o dahil sa sobrang kaguluhan. Pagkatapos ng lahat ay humingi ng paumanhin ang mga babae kay Yuto at ipinaliwanag na dahil alam nilang balang araw ay aalis siya, gusto nilang paglangkuran siya sa abot ng kanilang makakaya at pinatawad sila ni Yuto kaso may kondisyon na dapat silang manatili sa kani-kanilang damit. Agad namang naisip ni Felicia ang isa pang mapanuksong ideya at inalok si Yuto ng masahe, bago pa man siya makatanggi ay bigla na lang siyang nilundagan ng iba at sinimulan siyang imasahe. Pagbalik mula sa kanilang bakasyon ay isinagawa ni Yuto ang chalice ritual kasama sina Albertina at Christina, samantala dahil nawala ni Sigran ang kanyang katana sa laban kay Steiner, gumawa ng bago si Ingrid para sa kanya. Gayunpaman ay nanlulumaw pa rin si Sigran at hindi lamang dahil natalo siya, kundi dahil ang kanyang dating espada ay ginawa mismo ni Yuto, kaya itinuturing niya itong espesyal. Sa una ay na-offend si Ingrid na iniisip na hindi gusto ni Sigran ang kanyang likha, ngunit nang malaman niya ang dahilan at naunawaan niya ang nararamdaman nito na mas nagiging kumpiyansa si Sigran kapag ginagamit ang espada ni Yuto dahil pakiramdam niya ay kasama niya ito sa laban, na parang pinoprotektahan siya nito. Bago pa siya tuluyang malungkot ay dumating sina Yuto at Felicia dala ang isang magandang balita na may isang mangangalakal na nakahanap ng talam ng nawalang espada ni Sigran, kaya't binili ito ni Yuto at ipinagkatiwala niya kay Ingrid ang pag-aayos nito at sa wakas, nang mahawakan ni Sigran muli ang kanyang espada ay napuno ng luha ang kanyang mga mata sa sobrang saya. Matapos nito ay nagtungo sila sa palengke na kung saan natuklasan nilang ang mga baso na salamin na ginawa nila ay isang napakalaking tagumpay. Napakaraming tao ang pumipila upang bumili at dahil dito ay naging mas mayaman pa ang Wolf Clan, isang malaking pagbabago mula sa kanilang kahirapan 2 taon na ang nakalipas. Habang nag-e-enjoy sila sa panghimagas at pinag-usapan nila kung paano gagamitin ang labis na yaman, biglang lumapit si Eperia at ito ang dating alipin na batang iniligtas ni Yuto at sa kabila ng kanyang kalagayan, nais niyang maglingkod kay Yuto bilang pagbabayad sa kanyang kabutihan. Kaso sa halip na tretuhin siya bilang isang alipin ay pinakitunguhan siya ni Yuto ng may paggalang, inalok siya nito ng panghimagas pero tumanggi siya, sinasabing hindi niya kayang kainin ang isang bagay na ganoon kaluho. Sa huli ay napapayag siya ni Yuto at napaluha siya sa tuwa matapos matikman ito, ipinaalala nito sa kanya ang panahong kumakain siya ng masasarap na pagkain kasama ang kanyang mga magulang. Matapos nito ay hiniling ni Yuto kay Saya na basahin ang mga karatula sa tindahan, napahanga siya ng magawa ito ng maayos kaya't ibinigay niya sa kanya ang lahat ng natirang panghimagas bilang pasasalamat. Dito naisip ni Yuto ang isang mahalagang ideya na gagawin niyang sapilitin ang edukasyon sa Wolf Clan. Ipinahayag niya sa mga babae na gagamitin nila ang kanilang yaman upang malaanan ang edukasyon ng kanilang mamamayan,
sa pamamagitan ng pagpapataas ng literacy rate at pagbibigay ng edukasyon ay makakabuo sila ng isang mas matalino at mas mahusay na Wolf Clan. Saklawin ng Wolf Clan ang lahat ng gastusin upang gawing libre ang edukasyon para sa lahat. Noon sina Felicia at Sigron ay madalas maglaro sa tabi ng lawa kasama ang iba pang kababaihan ng Wolf Clan. Habang naglalaro sila ay pinagmamasdan sila mula sa malayo nina Yuto at Lito at ito ang kapatid ni Felicia na sobrang mahal niya ang kanyang kapatid at may matinding respeto siya kay Yuto. Ngunit pinaalalahanan niya ito na huwag saktan si Felicia at huwag ipaiyak dahil sa kung mangyayari iyon ay papatayin niya ito. Muling ipinaliwanag ni Yuto na mayroon na siyang iniibig sa kanyang tunay na mundo sa Japan, kaya't hindi siya maaaring magpakasal kay Felicia at sa paglipas ng panahon ang dating patriarch ng Wolf Clan, na siya ring ama nina Felicia at Lito ay tumanda na. Humingi siya ng tawad sa kanyang angkan dahil hindi na niya kayang pamunuan ang kanilang lahi ng epektibo, pinangunahan niya ang Wolf Clan sa isang matinding digmaan at bagamat sila ay nanalo, ito ay isang tagumpay na halos hindi na nila nakamit. Nang tumayo siya mula sa kanyang upuan at formal niyang itinalaga si Yuto bilang susunod na patriarch, mariing tinutulan ito ni Yuto at hindi niya kailanman hinahangad ang posisyong ito at ang tanging gusto niya ay makabalik sa kanyang tahanan, pero sinabi ng dating patriarka na kailangan munang ipagpaliban ni Yudo ang kanyang plano na bumalik sa kanilang tahanan. Pinangalanan niyang si Yudo bilang kanyang tagapagmana na kahit na si Elter ay nakatayo mismo sa tabi niya at si Elter ay matagal nang inaasahan na siya ang susunod na patriarka. Dahil dito ay nagalit si Elter sa pagtanggi ni Yudo na tanggapin ang posisyon ng patriarka, para sa kanya ay isa lamang itong palabas na iniisip niyang kunwari lang na ayaw ni Yudo pero sa totoo'y labis itong nasisiyahan. Matagal ng pangarap ni Elter na maging patriarka kaso parang ninakaw ito sa kanya ni Yudo, dahil sa matinding galit ay agad niyang binunot ang kanyang espada at sinubukan na patayin si Yudo. Sa kanyang pagkagulat ang kanilang ama ang dating patriarka ang humaharang sa kanyang pag-atake. Tinanggap nito ang matinding sugat upang protektahan si Yudo na bumuga ng dugo at bumagsak sa lupa. Nagkaroon ng kaguluhan at si Elter ay tumakas nang napagtanto niyang siya mismo ang nakapatay sa kanilang ama. Sa kanyang huling sandali ay sinabi ng dating patriarka kay Yudo na alagaan ang Wolf Clan, binanggit rin niyang kung sakaling bumalik si Elter na gawin itong susunod na patriarka. Nagising si Yudo mula sa bangungot na isang panaginip na muling nagbalik sa kanya ng mapait na alaala ng kanyang hindi inaasahang pag-angat bilang patriarka. Habang nagising ay namutawi sa kanyang labi ang pangalan ni Elter na labis namang ikinainis ni Felicia, pero bago pa nila ito mapag-usapan ay dumating sina Albertina at Christina at nag-aalboroto na naman. Pagkatapos ng kaunting diskusyon ay ibinunyag ni Christina ang isang mahalagang balita. Inatake at tinalo ng isang Nomadaiko na tribo na tinatawag na Panther Clan ang Hoff Clan. Ang problema ay ang taktika na ginamit nila sa laban na gumamit sila ng kabalyerong nagpapakawala ng mga nagliliyab na palaso, tila ba gumagamit ng mga estratehiya mula sa hinaharap. Napagtanto ni Yudo na si Elter lamang ang may kakayahang gumamit ng ganoong makabagong taktika, dahil sa kanyang rune na nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang anumang teknolohiya. Kinumpirma ito ni Felicia sa pamamagitan ng isang liham na natanggap niya mula kay Elter. Sinabi nito na nais niyang iwanan ni Felicia si Yudo at sumama sa kanya bilang bagong patriarka ng Panther Clan. Humingi ng paumanhin si Felicia dahil hindi niya ito agad ipinahayag subalit pinakalma siya ni Yudo. Napagpasyahan niyang huwag ipahalata na alam na niya ang liham kaya't nagpadala siya ng isang pakikipagkaibigang liham kay Elter. Samantala sumulat rin si Felicia ng sagot kay Elter na nagpahayag ng kanyang tapat na katapatan kay Yudo. Kinagabihan ay nagsaliksik si Yudo gamit ang kanyang telepono at tinawagan si Mitsuki upang ipagtapat ang kanyang saloobin. Sinabi niyang ayaw niyang labanan si Elter dahil itinuring niya itong kapatid, ngunit kung lumala pa ang sitwasyon ay kakailanganin niyang harapin ang Panther Clan. Sa kampo ng Panther Clan ay binasa ni Elter ang liham ni Felicia kaso pinaniwalaan niyang peke ito at si Yudo ang tunay na sumulat, dahil dito ay lalo siyang nagalit at nagpasyang gumanti kay Yudo upang mabawi ang lahat ng ninakaw nito sa kanya. Kinabukasan ay sinalakay ni Elter ang Horn Clan kaya't napilitan si Yudo na lumaban pabalik, agad naghanda ang Wolf Clan at nagtungo upang protektahan ang Horn Clan. Sa kanilang paglalakbay ay nagpahinga sila sa kampo ngunit bigla silang inatake ng mga sundalo ng Panther Clan, gamit ang parehong hit-and-run tactic na ginamit ni Yudo noon. Gayunpaman mas pinalakas ng Wolf Clan ang kanilang estratehiya kaya't nagawa nilang magdulot ng matinding pinsala sa kalaban.
sa tulong ng pagpapabilis sa pag-reload ng kanilang mga pana at napilitan ang Panther Clan na umatras, subalit ito pala ay isang patibong ni Elter. Pinaniwala ni Elter si Yudo na ang pangunahing puwersa ng kanyang hukbo ay nasa ibang lugar na dahilan upang maging kampante ito, maya-maya ay pinalibutan ng buong hukbo ng Panther Clan ang kampo ng Wolf Clan, buong kumpiyansa si Elter na iyon na ang katapusan ni Yudo ngunit sa kanyang pagkagulat ay iniutos ni Yudo sa kanyang hukbo na gamitin ang kanilang war carriages bilang barikada. Ang mga karwahe na ito ay gawa sa bakal kaya't nabuo nila ang isang matibay na pader at mula rito ay madali nilang pinapana ang mga sumasalakay na sundalo. Napagtanto ni Yudo na susubukan ni Elter na palibutan siya gamit ang malalaking puwersa ng kabalyero, kaya't inihanda niya ang kontrataktika na ito. Dahil dito ay isa-isang napatay ang mga sundalo ni Elter ngunit tumanggi itong umurong sa kabila ng matinding casualty sa kanyang hukbo. Sa desperasyon ay inutusan niya ang isang babaeng Einherjar na nagngangalang Namsigan na gamitin ang kanyang ron, dahil dito ang mga sundalo ng Panther Clan ay naging mga berserk at walang takot sa kamatayan. Ginamit nila ang kanilang mga patay na kasamahan bilang panangga upang makalapit sa pader, hanggang sa tuluyang mabasag ang depensa ng Wolf Clan at sa gitna ng labanan, hinarap ni Elter si Yudo at tinawag itong isang mapagpanggap. Binunot niya ang kanyang sandata na puno ng galit at pagkauhaw sa paghihiganti kaso bago niya matamaan si Yudo, pumagit na si Felicia upang protektahan ito at sa sandaling iyon, sandaling natigilan si Elter ngunit sa kabila ng kanyang pag-alinlangan ay nagpasya pa rin si Elter na umatake kay Felicia. Sa kabutihang palad ay nagawa ni Yudo na mailigtas siya sa tamang oras at ilang sandali lang matapos iyon, dumating si Sigan sakay ng isang kamelyo na dahilan upang umatras ang hukbo ng Panther Clan. Natakot ang mga kabayo sa presensya ng mga kamelyo at nagsitakbuhan, dahilan upang mapilitan ang Panther Army na umatras. Dahil sa biglaang pag-atras ay natalo si Elter pero nagawa niyang makatakas at habang tumatakas, isinumpa niyang papatayin niya si Yudo sa susunod nilang pagkikita at kinagabihan ay ipinaliwanag ni Yudo kay Sigran ang kanyang plano. Alam niyang kinamumuhian ng mga kabayo ang amoy ng mga kamelyo kaya't ginamit niya ito upang paatrasan ang kaaway. Gayunpaman ay labis siyang nag-aalala tungkol sa Berserker Magic, napansin niyang nang gamitin ng babae ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga sundalo, tila may kakaibang epekto ito sa kanyang katawan at bigla siyang binalot ng berdeng liwanag. Samantala si Namsigan ay matapos niyang makasalamuha si Elter sa isang pribadong pagkakataon, ay ikinwento ang naging epekto ng kanyang Berserker Magic kay Yudo at ipinahayag ni Elter na ito ay dahil si Yudo ay nagmula sa ibang mundo. Nang tanungin siya kung anong uri ng salamangkero ang may kakayahang magsagawa ng ganoong makapangyarihang ritual ng pagpapatawag, sinagot niya na ito ay walang iba kundi ang kanyang sariling kapatid. Sa pagdating ng taglamig ay unti-unting lumalamig ang panahon at ibinahagi ni Felicia na maaaring magumpisa ng bumagsak ang nyebe anumang oras, sinubukan pa niyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng kanyang palda na hinihipan ng hangin, ngunit hindi ito pinansin ni Yudo dahil masyado siyang abala sa pag-aalala sa lamig at sa halip, ipinaalam sa kanya ni Felicia na may inihanda sila sa kanyang opisina. Pagpasok ni Yudo ay natuwa siyang makita ang isang kotatsan na isang mesa na natatakpan ng makapal na kumot at may pampainit sa ilalim, agad niyang tinamasa ang init nito habang nagtatrabaho, samantala si Felicia naman ay agad na nakatulog dahil sa sobrang ginhawang dulot nito. Samantala sa paaralan ay nahihirapan si Eerie na makipagkaibigan at ipinapakita ng ibang mga bata na tila ini-ignore siya, kinabukasan ay dinalhan siya ni Eferia ng inumin sa opisina ni Yudo at inimbitahan niya itong maupo saglit upang magpahinga. Habang nag-uusap ay tinanong ni Yudo si Eerie kung kamusta ang kanyang buhay sa paaralan, hindi niya gustong mag-alala ito kaya't nagsinungaling siya at sinabing maayos ang lahat at tinatrito siya ng mabuti ng kanyang mga kaklase. Duda si Yudo na nagsasabi ito ng totoo kaya napagpasyahan niyang alamin mismo ang sitwasyon at sa tulong ni Christina, ginamit niya ang kapangyarihan nito upang maging hindi nakikita at sumilip sa paaralan, doon niya nakumpirma ang kanyang hinala at tahimik lang si Eferia sa isang tabi, walang lumalapit o nakikipag-usap sa kanya. Habang iniisip ni Yudo kung paano ito aayusin ay pinayuhan siya ni Christina na huwag siyang basta na lang makialam at sa halip siya na ang gagawa ng paraan. Kinabukasan ay parehong nag-enroll sina Christina at Albertina sa paaralan, sa kanilang pagpapakilala na sinabi nilang sila ay mga dugong anak ng Claw Clan at mga panatang anak ni Yudo, dahil dito ay agad silang nagkaroon ng magandang reputasyon.
Nang makaupo na sila ay sinadyang tretuhin ni Christina si Etheria bilang isang alipin at inuutusan siya kung ano-ano at dahil dito, isang batang babae sa klase ang nagalit sa kanilang ginagawa at nang magulat si Christina kay Yudo, lumabas ang tunay na dahilan kung bakit ini-ignore si Etheria. Lumalabas na may isang popular na bata sa klase na inuutusan ang lahat na iwasan siya. Ang dahilan ay noong unang araw ng pasukan kasama ni Etheria si Yudo at binigyan siya nito ng labis na atensyon, dahil dito ay nagkaroon ng selos ang ibang mga batang babae lalo na ang reyna ng klase. Upang ayusin ang sitwasyon ay ginamit ni Christina ang kanyang karisma at mabilis na naging bagong reyna ng klase, dahil dito ay naging sikat siya at bilang kanyang malapit na kaibigan at hindi na nagawang baliwalain ng iba si Etheria. Mabilis na nagbago ang dinamikong sosyal sa klase at ang dating reyna ang siyang iniwasan ngayon ng lahat. Sa labis na lungkot ay napaupo siya ng mag-isa na halos maiyak, hindi na nakayanan ni Etheria ang kanyang nararamdaman at sa kabila ng lahat, mabait pa rin siyang tao kaya't inabot niya ang kanyang kamay bilang tanda ng pakikipagkaibigan sa dating reyna sa kabila ng hindi pinapansin. Inanyayahan pa rin ni Etheria ang dating reyna ng klase na sumama sa kanila at sinasabing mas masaya kapag magkakasama ang lahat, dahil sa ipinakitang kabaitan ni Etheria na labis na naantig ang damdamin ng batang babae at sa wakas ay tinanggap ang kanyang pakikipagkaibigan, matapos ang paulit-ulit na pagtatangkang itaboy siya. Sa ganitong paraan ay tuluyang naresolba ang problema, gayunpaman ay patuloy pa ring pumapasok sina Christina at Albertina sa paaralan na dahil sa isang mahalagang dahilan, si Albertina na medyo mahina sa pagbasa at pagsulat ay kailangan pang matuto ng maayos. Makalipas ang ilang oras ay tinawagan ni Yudo si Mitsuki at binati siya ng maligayang Pasko at napag-usapan nila kung paano sa mundo ng Yggdrasil, hindi pa ipinanganak si Jesus kaya't wala pang nagbibigay ng regalo bilang selebrasyon. Bukod dito ay nag-usap din sila kung anong uri ng regalo ang maaaring ibigay sa mundo ng Yggdrasil. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil biglang namatay ang telepono ni Yudo. Kinabukasan ay biglang pumasok si Ingrid sa opisina ni Yudo na galit at dapat sana ay gagawa sila ng isang proyekto sa Pandayan, ngunit tuluyan itong nakalimutan ni Yudo at napag-alaman niyang nangako pala siya kay Ingrid na gagawa sila ng baso sa pamamagitan ng glass blowing, agad siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Nagkomento si Felicia na wala siyang alam sa naturang plano kaso mabilis itong binago ni Yudo at inutusan siyang asikasuhin ang opisina habang wala siya, habang nagmamadaling pumunta sa Pandayan at nakasalubong niya si Sigon, na nagpumilit na sumama. Ngunit tinanggihan siya ni Yudo na dahilan upang magtaka si Sigon kung nagagalit ba ito sa kanya at sa kanilang paglalakad ay nakasalubong din nila sina Albertina at Christina, na gusto ring makita ang ginagawa niya sa Pandayan. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap ay hindi pa rin sila pinayagan ni Yudo na sumama. Sa loob ng Pandayan ay inamin ni Yudo kay Ingrid ang tunay niyang dahilan na nais niyang gumawa ng handmade glass presents para kina Felicia at Sigon bilang regalo sa kanilang nalalapit na kaarawan. Labis itong ikinagalit ni Ingrid dahil buong araw siyang tumutulong ngunit hindi naman para sa kanya ang mga regalo na ginagawa nila. Gayunpaman ay nawala rin ang kanyang sama ng loob nang maisip niyang nagkaroon siya ng pagkakataong mapalapit kay Yudo. Sinimulan nila ang paggawa ng mga regalo at habang iniihip nila ang tubo upang makabuo ng baso, pilit na sinusubukan ni Ingrid na mapansin siya ni Yudo pero tila hindi niya ito pinapansin. Samantala nasa labas lang sina Albertina at Christina at desperado na silipin kung ano ang ginagawa ni Yudo at pagkatapos ng kanilang trabaho, biglang hinawakan ni Yudo si Ingrid at sinabing may mahalaga siyang sasabihin sa kanya na isang bagay na hindi niya masabi sa harap ng iba. Dahil dito ay biglang kinilig si Ingrid, inakala niyang may espesyal na ipapahayag si Yudo sa kanyang ngunit sa kanyang pagkadismaya, sinabihan lang siya nito na magpakababae dahilan upang magalit siya at sinuntok si Yudo. Kinabukasan bilang paghingi ng tawad ay ibinigay ni Yudo kay Ingrid ang isang kwintas na ginawa niya mula sa natirang baso, namula si Ingrid at masayang tinanggap ang regalo kahit na ang tanging regalo na talagang gusto niya ay si Yudo mismo. Samantala sa palasyo ni Looper ay lumapit sa kanya si Alexis na isang pari ng imperyo, na may dalang panukala at nais niyang makipagkasunduan kay Elter upang makipagtulungan sa Lightning Clan at talunin ang Wolf Clan. Ayon sa kanila ay tungkulin ng imperyo na panatilihin ang kaayusan at kasalukuyang ginugulo ito ng Wolf Clan.
Pumayag si Elter sa alok ngunit sa isang kondisyon ay dapat silang maging magkapatid sa sumpa o isang oath brothers na may pantay na katayuan. Sa kabilang dako ay nagising si Sun at sinimulan ang kanyang umagang pagsasanay. Sa kanyang pagbalik ay nasalubong niya si Felicia na naghahanda ng almusal para kay Yuto. Napansin ni Sigan ang malaking hinaharap ni Felicia at nausisa kung paano ito lumaki ng ganoon, ngunit agad din niyang tinakpan ang tanong at nagbiro na ang ganoong kalaking lobo ay sagabal lamang. Tahimik silang nagtaka kung anong sukat ba ang gusto ni Yudo at kung ano ang itinuturing na normal sa mundo nito, samantala sa mundo ni Yudo ay nasa paaralan si Mitsuki at kumakain ng tanghalian kasama ang kaibigan niyang si Ruri. Habang nagkukulitan ay pinuri ni Ruri ang galing ni Mitsuki sa pagluluto at nagbiro na halatang in love ito, agad niyang ikinabot ito kay Yuto at sabay banggit na kakaiba ito dahil basta na lang nawala at iniwan si Mitsuki ng walang paliwanag. Sinubukan ni Mitsuki ipagtanggol si Yudo at sinabing ginagawa nito ang lahat para makabalik pero hindi ito tinanggap ni Ruri. Dahil sa tensyon ay nagbiro si Ruri na mukhang pareho silang magiging mag-isa sa bagong taon kaya inanyayahan niya si Mitsuki sa bahay nila. Iginiit rin niya na darating ang pinsan niyang si Seiya na isang doktor sa archaeology, dahil dito ay naisip ni Mitsuki na baka makatulong si Seiya sa paghahanap ng paraan upang makabalik si Yudo at agad siyang pumayag. Sa bisperas ng bagong taon ay dumalaw si Mitsuki sa bahay ni Ruri at nakilala si Seiya. Agad itong naging interesado sa kwento tungkol kay Yudo at sa kakaibang mundong napuntahan nito. Nagtaka si Mitsuki kung talagang naniniwala ba si Seiya sa kanyang kwento at nilinaw nito na handa siyang makinig at saka na magpapas siya. Ngunit isang bagay ang sigurado na talagang nasabik siyang malaman ang buong detalye. Matapos marinig ang buod ng kwento at nagbigay ng obserbasyon si Seiya, sinabi niyang masyadong detalyado ang mundo ng Yggdrasil para maging kathang-isip lamang. Isa ito sa dahilan kung bakit dapat itong seryosohin at dahil dito ay natuwa si Mitsuki, gayunpaman ay kailangan pa ni Seiya ng karagdagang impormasyon at maraming salita sa Yggdrasil ang may kaugnayan sa Norse mythology, kaya't sinubukan niyang pagdugtungin ang dalawa at napansin niyang may pagkakatulad pero may malalaking pagkakaiba rin. Noon pa man ay napansin na rin ni Yudo ang parehong bagay. Dahil dito ay wala pang gumagana sa kahit alin sa kanyang mga pananaliksik, inisa-isa ni Seiya ang mga koneksyon. Ang bansag kay Yuto na infamous wolf ay kapareho ng pangalan ni Fenrir, isang dambuhalang lobo sa Norse mythology at ang kanyang Mjolnir ay tila may koneksyon kay Thor. Ang pagkatalo ni Steiner sa ilog ay kapareho ng laban ni Thor laban sa dambuhalang ahas na lumubog sa lupa noong Ragnarok. Kahit ang pangalan ni Yuto ay maaaring buuin upang mabuo ang salitang Sudor na siyang pangalan ng isang higanteng kilala bilang The Black One na sumalakay sa Asgard at winasak ang Nine Realms. Ibig sabihin ayon sa teorya ni Seiya si Yudo mismo ang gumagawa ng orihinal na Norse mythology sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Sa narinig ay nagsimulang manginig si Mitsuki at bigla niyang naalala na sa dulo ng alamat, namatay sina Fenrir at Jormungandr at kung totoo ang teoryang ito na nangangahulugan bang mamamatay rin si Yudo. Mabilis siyang nagpanik sa posibilidad na ito ngunit pinakalma siya ni Seiya. Sinabi nitong walang nakakaalam ng buong katotohanan dahil ang Norse mythology ay ipinasa lamang sa pamamagitan ng pananalita. Maraming bahagi nito ang maaaring hindi totoo kaya't may posibilidad na iba ang kahihinatnan ni Yudo. Samantala ay sinubukan ni Yuto tawagan si Mitsuki pero hindi ito nasagot dahil wala siya sa bahay. Pagkatapos habang naglalakad siya sa pasilyo ay nakasalubong niya si Scalfer. Pumasok sila sa kwarto upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Habang nakikinig mula sa labas si Sun na nagbuhos ng inumin si Yuto para kay Scalfer, tahimik na nag-isip si Scalfer at napasabi na sobrang tapang nito pero agad nang sinabi ni Yudo ang dahilan kung bakit siya nandoon. Nais niyang sapakin siya ni Scalfer ng malakas bilang parusa sa kanyang pagkakamali noong labanan. Dahil sa kanyang panandaliang pag-alinlangan sa labanan laban sa Panther Clan, nagawa ni Loper na wasakin ang kanilang pader na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming magigiting na mandirigma. Ngunit may ibang pananaw si Scalfer at ayon sa kanya kung wala si Yudo na mas malala ang kanilang naging sitwasyon, sa katunayan ay isang mahusay na patriarch si Yudo at gayunpaman, hindi pa rin maalis ang kanyang pagkakasala dahil matapos mawalan ng maraming tauhan ang tanging iniisip niya ay ang makabalik sa sariling mundo. Pinakalma siya ni Scalfer sinabing masyado pa siyang bata para tanggapin ang lahat ng pasanin, inabutan siya nito ng inumin at sinabihang bantayan si Sun at manatili sa tabi nito.
Narinig lahat ito ni Sun kaya't agad siyang lumakad palayo at sa kanyang paglalakad ay nasalubong niya si Felicia, na humingi ng tulong at lumalabas na ang mga babae ay gumagawa ng kapa na may burden ng Wolf Clan insignia sa likod, isang paraan ito ng kanilang pasasalamat kay Yudo para sa kanyang pagsisikap. Masaya siyang pumayag at nagpatuloy sila sa pagtatahi ng mga detalye ng disenyo. Samantala ay nasa rurok ng galit at inis si Looper at naalala niya ang buong pangyayari sa pagkamatay ng kanyang ama at itinuturing niyang isang huwad na patriarch si Yudo. Dumating si Sigan at sinabing nakahanap siya ng paraan para maipadala si Yudo pabalik sa kanyang mundo at tuluyan ng mawala, ngunit tinanggihan ito ni Looper dahil desidido siyang patayin si Yudo. Biglang naganap ang isang pambihirang pangyayari at tumawag si Mitsuki kay Yudo sa unang pagkakataon. Ipinahayag ni Yudo ang kanyang pag-aalala nang hindi niya ito makontak kanina. Paliwanag ni Mitsuki na nais niyang siya ang unang makausap ni Yudo sa pagsisimula ng bagong taon kaya't siya tumawag. Nakita ni Mitsuki ang pag-aalala ni Yudo kaya't ikinwento niya ang lahat ng natutunan mula kay Seiya. Napaisip si Yudo at napukaw ang interes niya sa pagpapatuloy ng pananaliksik. Sinubukan ni Mitsuki na ipahayag ang kanyang damdamin kay Yudo pero sa halip na intindihin ito ay patuloy siyang nagtanong kung may mga lalaki ba sa lugar na pinuntahan niya. Napabuntong hininga si Mitsuki at tumingin sa langit at sinabing, maganda ang buwan na isang palihim na paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal. Ngunit dahil sa kanyang pagiging dalawang brain cell na unggoy, hindi ito naintindihan ni Yudo at tinawag siyang bobo ni Mitsuki at agad namang nalobat ang kanyang telepono. Kinagabihan ay naglakad-lakad si Yudo sa tahimik na lungsod. Sinamahan siya nina Christina at Albertina at sa kanilang paglalakad ay may narinig silang kaguluhan kaya agad silang nagpunta upang siyasatin at nakita nila ang isang babae na nang-aasar sa mga lokal na tila handa ng makipag-away. Pinakalma ni Yudo ang sitwasyon ngunit nagulat siya nang makita ang mukha ng babae. Kamukhang kamukha ito ni Mitsuki. Nagdasal ang babae at tinawag ang sarili bilang Divine Emperor Sigoda at ito ang tunay na tagapagmana ng Holy Empire. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagdasal siya para sa masaganang ani, matapos ang panalangin nag-isip siya tungkol sa kanyang tahanan. Pagbalik ni Yudo sa Wolf Clan Palace at nadatnan niya si Felicia na naghihintay sa pintuan, medyo inis at sinabi nitong siya dapat ang bodyguard ni Yudo at hindi si Christina. Pinakalma siya ni Yudo at humiling ng silid para sa isang panauhin. Nang makita ni Felicia si Sigoda at agad niya itong napagkamalang si Mitsuki at nagtanong kung paano ito napunta sa kanilang mundo, ngunit nagpakilala ang babae bilang si Leia ay isang prinsesa ng Jarl Clan, isa sa 3 dakilang pamilya ng Holy Empire. Lihim siyang naglalakbay ngunit dahil sa kaguluhan ay napagpasyahan ni Yudo na panatilihin siyang panauhin ng Wolf Clan. Habang tinitingnan ang paligid ay hindi napigilan ni Leia ang kanyang sarili at napabulalas na ang palasyo ng Wolf Clan ay tila isang tambakan lamang, hindi man lang may kumpara sa mararangyang palasyo na nakasanayan niya. Humingi siya ng pahintulot kay Yudo na maglibot at masaya naman siyang pumayag at samantala, nagboluntaryo si Christina na bumalik at ipaalam sa mga bantay ni Leia ang nangyari upang dalhin sila sa palasyo. Habang papunta ay tinawag niya si Sun na matagal nang nagtatago bilang lihim na bodyguard ni Yudo. Matagal nang napansin ni Christina si Sun ngunit si Yudo ay walang kaalam-alam na binabantayan siya nito. Tinanong ni Christina ang opinyon ni Sun tungkol kay Leia at ayon kay Sun na malakas si Leia, kaso tila hindi pa ito sanay sa laban. Sumang-ayon si Christina pero binanggit niya na kahit mahuli niya si Leia nang hindi handa at hindi niya ito matatalo at si Leia ay hindi basta-bastang prinsesa. Gayunpaman dahil wala naman siyang direktang banta kay Yudo, hindi na nila ito binigyang pansin pa. Kinabukasan habang abala si Yuto sa kanyang opisina ay biglang dumating si Felicia, nagmamadaling ipaalam sa kanya na sinusubukan ni Leia na pumasok sa workshop. Agad na tumakbo si Yuto papunta sa workshop at nadatnan niyang nakikipagtalo si Leia sa mga bantay, ipinipilit ni Leia na pinayagan siya ni Yuto na maglibot. Ngunit iginiit ng mga bantay na kailangan niya ng opisyal na pahintulot. Namagitan si Yuto at ipinaliwanag na hindi basta-basta pinapayagang makapasok sa workshop ang kahit sino, tanging mga miyembro lamang ng Wolf Clan ang may pahintulot dito. Dahil sa ingay ng pagtatalo ay lumabas si Ingrid mula sa workshop upang alamin ang nangyayari. Nang makita niya si Leia ay agad din niya itong napagkamalang si Mitsuki at nagtanong kung paano ito napadpad sa kanilang mundo. Napakunot-noo si Leia at tinanong kung bakit siya palaging napagkakamalang ibang tao at nagtaka rin siya sa sinabi ni Ingrid na kanilang mundo,
nagsimulang ipaliwanag ni Yuto ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin ng maayos. Nang tanungin siya ni Leia tungkol sa mga detalye ay sinabi niya na noong tinitingnan niya ang isang sagradong salamin na gawa sa Elven Copper, bigla siyang na-teleport sa mundong ito, kung saan nagpe-perform si Felicia ng isang nakatagong mahika na tinatawag na Gleer. Napansin ni Leia ang koneksyon at sinabi niyang may Elven Mirror rin sa kanilang mundo. Alam ng Imperyo ang pinakamaraming impormasyon tungkol sa Divine Secret Spells at Elven Copper, kaya posibleng may paraan siyang alam upang mapauwi si Yuto. Ngunit bago ang lahat ay nais muna niyang kumain at nagpakain sila ng hamburgers at tila isang gutom na Amerikanong adik sa fast food. Tuwang-tuwa si Leia sa sarap ng pagkain at matapos ang kainan ay bumalik sila sa paksa. Ayon kay Leia na hindi sapat ang kapangyarihan ni Felicia upang makasama ng kahit sino. Halata niyang kakaunti lamang ang divine power nito at maging siya na isa sa pinakamalakas na magic user sa Yggdrasil, ay walang sapat na kapangyarihan upang magawa ito ng mag-isa at nang makita niyang nag-alinlangan si Yuto, nagdesisyon siyang patunayan ang kanyang lakas. Gamit ang isang spell ay ginawa niyang mabigat ang katawan ni Yuto na dahilan upang hindi ito makagalaw. Napansin ito ni Felicia at agad siyang napaluhod at tinawag si Leia sa totoong pangalan nito na Kadria at ito ang banal na emperador. Sinabi ni Leia na hindi niya kayang alisin ang spell dahil may dalawang uri ng mahika na internal magic at external magic. Ang ginamit niya kay Yuto ay isang internal magic kaya't kinakailangan ng external magic upang alisin ito, ngunit dahil mahina siya sa external magic hindi niya ito mabawi. Gayunpaman ay binanggit niya na sisigan mula sa Panther Clan ay madaling kayang alisin ang spell at kalaunan ay tinawagan ni Yuto si Mitsuki at ikinwento ang lahat. Kung makakahanap siya ng isang magic user na sapat ang lakas upang i-cast ang spell na Fimbulter sa kanya, maaari siyang makabalik sa kanyang mundo. Sa ngayon tanging sisigan lang ang may sapat na kapangyarihan para rito pero kailangan pa niyang makahanap ng iba pang opsyon. Kinabukasan ay ginanap ang isang opisyal na seremonya at isang toast bilang pagsalubong sa bagong taon. Pagkatapos nito ay inabot ni Felicia kay Yuto ang regalo mula sa lahat ng babae. Isang bordado at marangyang kapa na may simbolo ng Wolf Clan at isang gintong headband. Sinundan ito ng isang pribadong salo-salo upang formal na tanggapin si Leia at ipagdiwang ang bagong taon, at gaya ng inaasahan ay naging magulo ang party na kung saan si Felicia at Ingrid ay walang tigil sa pag-inom, si Sun naman kumakain na parang isang gutom na hipopotamo at si Albertina naman ay lasing at paikot-ikot na parang isang unggoy. Masaya raw si Leia sa party pero hindi pa ito sapat at may iba pang gusto ang mga lasing na babae. Ang nilutong karne ay hindi sapat at ang gusto nila ay si Yuto mismo. Isa-isang naghubad ng damit ang mga babae at ito'y nagsimula kay Felicia, at sabay-sabay nilang pinagtulungan si Yuto na pilit namang nagtatanggol sa sarili. Matapos ang kaguluhan ay dumating si Christina dala ang isang nakababahalang balita na inilunsad na ng Lightning Clan ang kanilang hukbo sa pamumuno ni Styr at umatake na sila. Agad na iniutos ni Yuto sa kanyang hukbo na maghanda para sa digmaan at humingi siya ng paumanhin kay Leia dahil kailangan niyang umalis upang pangunahan ang labanan. Naiintindihan naman ni Leia ang kanyang tungkulin kaya't bilang pasasalamat sa pagpapahintulot na manatili siya ng matagal at doon ay hinihila niya si Yuto at hinalikan ito. Napanganga sa gulat ang ibang mga babae habang hindi nahiya na hinalikan ni Leia si Yuto bilang pampaswerte sa laban. Ang plano ni Yuto ay ilabas si Styr upang harapin ito ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang naging simula ng labanan. Si Styr ay nakasakay sa kabayo at ang hukbo ng Lightning Clan ay may mga bakal na sandata. Kahit ang iron wall ng war wagons ni Yuto ay madaling nawasak ni Steiner at hinala ni Yuto na nakipagsabwatan ang Panther Clan kay Steiner upang bigyan siya ng mas advanced na sandata. Gayunpaman ay nananatili pa rin ang kanyang orihinal na estratehiya at nilinlang nila ang kalaban at pinalibutan ito mula sa lahat ng direksyon, sa pangunguna ni Sun at Scarfear sa magkabilang panig. Nang makita ni Steiner ang talino sa taktika ni Yuto ay ipinag-utos niyang sumugod ang kanyang mga sundalo. Alam nilang kapag umatras sila na madudurog sila ng Wolf Clan at mabilis na pinamunuan ni Steiner ang kanyang hukbo, sinisibak ang mga hadlang sa pamamagitan ng brutal na lakas. Hinarang siya ni Sun at agad na pinatay ang kanyang kabayo at handa nang makipaglaban sa isang tunay na duelo. Natuwa si Steiner sa pagkakataong muli silang magharap at patuloy na lumalaban ang kanyang hukbo upang makalusot, ngunit hindi sila hinabol ni Yuto. Biglang dumating si Christina na dala ang isang masamang balita at isang hukbo na binubuo ng 10,000 sundalo ang paparating mula sa timog.
Sa pamumuno ni Lober samantala ay tumatagal ang matinding laban sa pagitan ni Steer at Sun, sumali si Scarfear upang tulungan si Sun ngunit hindi natin nagsistir. Mabilis niyang nawasak ang sibat ni Sun saka ito sinipa palayo at tangkanang tapusin at sinubukan ni Scarfear na protektahan siya, ngunit nahulog ito sa bangin at nang tuluyan ng mapaalis si Scarfear ay agad na binalingan ni Steer si Sun. Lalong sumama ang sitwasyon at muling bumagsak ang kanyang matinding hampas gamit ang kanyang mabigat na martilyo, habang nagtatangkang lumaban si Sun gamit ang kanyang katana. Gayunpaman ay sobrang lakas ni Steiner kaya't madali niyang ipinagpag si Sun na tila isang laruan lang ito sa kanyang kamay. Nagambala ang kanilang laban nang dumating ang estrategista ni Steiner at nagbabalita na magsisimula na ang pagsalakay ng Panther Clan sa Wolf Army. Dahil hindi lubos na nagtitiwala si Steiner kay Lober at nagdesisyon siyang tapusin na ang laban nila ni Sun at personal na pangasiwaan ang pagsalakay. Subalit hindi pumayag si Sun na basta na lang siya iwanan at bumangon siya at nagpatuloy sa laban, tinawanan siya ni Steiner at sinabing hindi siya kawili-wiling kalaban at kung ipipilit niya, matutulad siya kay Scarfear na namatay at dahil sa matinding galit, sumugod si Sun ng walang pag-alinlangan. Nag-iisip si Yuto ng estratehiya at di nawawala ng pag-asa ang kanyang hukbo, nag-aalala kung kaya ba nilang mapagtagumpayan ang laban-laban sa mabagsik na hukbong kabayuhan na papalapit ng mabilis, iminungkahi ni Felicia na dapat nilang muling tipunin ang hukbo at umatras na hindi lahat ng laban ay dapat ipilit na mapanalunan. Sumang-ayon si Christina kaso nagtanong si Yuto kung ito na ba talaga ang huling natitirang opsyon. Nababahala siya na kung sila ay tumakas ngayon at lalong sasalakayin ng kalaban ang kanilang mga teritoryo, magdurusa ang kanilang lupain at mamamatay ang kanilang mga sundalo at ang mga natira ay gagawing alipin. Itinuturing ni Yuto ang Wolf Clan bilang kanyang pamilya kaya't hindi niya hahayaang mangyari ito sa kanila, bagaman lahat ng estratehiyang natutunan niya mula sa kanyang telepono ay nagsasabing ang pinakamainam na desisyon ay umatras, hindi siya makapapayag. Samantala ay nag-uumapo sa kasiyahan si Lober dahil mukhang siya ang may upper hand sa laban, kahit na sinubukan ni Yuto na maisahan si Lober at nagawa pa rin siyang paikutan nito at sa kabila ng kanyang patibong ay nagawa siyang mapalibutan ni Lober, ginatungan pa ang kanyang hukbo upang umatake ng mas agresibo at hirap si Yuto sa pagbuo ng kontra-estratehiya. Napaisip siya na kung mayroon lang siyang lakas tulad ng kay Steiner, madali niyang mapagtatagumpayan ang laban na ito gamit ang dahas at ang ideyang ito ay nagbigay sa kanya ng biglaang kaliwanagan, at sa wakas ay nagkaroon siya ng plano. Habang nagmamadali silang pumunta sa unahan ng labanan at sinimulan na ng hukbo ng Panther Clan ang kanilang pag-atake at walang awang pinapatay ang mga sundalo ng Wolf Clan, unti-unting nawala ng pag-asa ang hukbo ni Yuto, iniisip na wala na silang laban sa napakalaking puwersa ng kaaway. Ngunit nang dumating si Yuto sa harapan ay inutusan niya silang tumayo ng may dangal bilang mga mandirigma ng Wolf Clan, pinapaalala niya sa kanila na hindi pa sila natatalo at dapat nilang muling itayo ang Iron Wall, dahil sa kanyang matibay na pananalita at muling sumiklab ang diwa ng kanyang mga sundalo at biglang lumakas ang kanilang loob. Ang plano ni Yuto ay buhayin muli ang kumpiyansa ng kanyang hukbo sa pamamagitan ng personal na pagsabak sa harapan ng labanan, tulad ng ginawa ni Steiner at bagamat mapanganib ang estratehiyang ito at nagtagumpay ito, dahil sa kanyang presensya ay lumakas ang loob ng kanyang mga sundalo at nagsimula silang lumaban ng mas matindi laban sa hukbo ng Panther Clan. Hindi pumayag si Lober na umatras at nangakong may gantimpala sa sino mang makakahuli kay Yuto, gayunpaman ay hindi natinag si Yuto at hinikayat niya ang kanyang hukbo na magtiwala sa kanya at ipaglaban ang kanilang bayan. Para sa kanila si Yuto ang tagapagligtas na nagdala ng hindi pa nararanasang kasaganaan sa Wolf Clan, sa huli ay nagawang itaboy ng Wolf Army ang Panther Clan na nalabis na ikinadismaya ni Lober, samantala ay desperado na lumalaban si Sun upang pigilan si Steiner. Patuloy siyang pinaglaruan nito ngunit nang malaman ni Steiner na nasa harapan ng labanan si Yuto, mabilis niyang itinulak si Sigran gamit ang kanyang martilyo at nagmamadaling tumakbo papunta kay Yuto. Ayaw siyang hayaang makatakas ni Sigran kaya't patuloy niya itong inaatake. Natawa si Steiner at sinabing may isang lalaki lang na makakapagpasaya sa kanya at iyon ay si Yuto, dahil ito lamang ang lalaking nakatalo sa kanya noon at nagbigay siya ng huling babala kay Sun na umatras na lang, ngunit ay naalala ni Sun ang itinuro sa kanya ni Yuto tungkol sa isang espesyal na mabilisang pag-atake. Sa huling pagsubok na talunin si Steiner na inatake siya nito at naipagpag ang kanyang espada sa ere,
napaatras si Sun at inakala ni Steiner na wala na itong panlaban at sumugod siya para sa huling atake ngunit eksaktong bumagsak sa harapan ni Sun ang espadang naihagis sa ere, agad niya itong dinampot at pinatagpas si Steiner sa harapan. Samantala ay nalaman ni Yuto na nagtagumpay na ang Wolf Impel Squad sa pagsakop sa kuta kaya't iniutos niyang magsagawa ng kontra-atake. Sa wakas ay bumalik sa tamang direksyon ang kanyang plano at hindi niya kailanman binalak na lumaban ng harapan laban kay Steiner. Ang tunay niyang layunin ay putulin ang supply at ruta ng pag-atras ng kaaway. Malubhang sugatan si Steiner kaya't iniutos niyang umatras ang kanyang hukbo habang siya mismo ang haharap sa Wolf Army upang pigilan ang kanilang pagsulong. Sinabi niya kay Sigra na ipaabot ang kanyang pagbati sa kanyang mga ninuno at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa labanan ng mag-isa. Si Sun sa kabila ng sugat at pagod, agad na tumakbo patungo sa lugar kung saan nahulog si Scarfear at laking pasasalamat niya nang makita niyang buhay pa ito at sa harapan naman ng labanan, nagsimula ng umatras sa takot ang Panther Army at hindi makapaniwala si Lober na muli na naman siyang natalo. Sa huli ay napagdesisyonan niyang siya mismo ang tatapos kay Yuto. Inutusan niya si Sigan na gamitin ang kanyang spell songs upang buksan ang daan patungo kay Yuto, dahil sa tulong ng mahika at walang nakapigil kay Lober habang mabilis siyang sumugod papunta kay Yuto. Agad niyang binunot ang kanyang espada at sinubukang patayin si Yuto sa isang mabilis na hampas ngunit sa huling saglit, dumating si Felicia at nailigtas si Yuto kaso bago pa tuluyang mailigtas ni Felicia si Yuto at siya ay itinabig ni Lober, na inakusahan si Yuto na masyadong mahina para lumaban ng mag-isa. Hindi kayang iwan si Felicia kaya't hinugot ni Yuto ang kanyang espada at hinarap si Lober, nagpalitan sila ng mabibilis na hampas at sa kabila ng lahat, nagawa ni Yuto na patumbahin si Lober at mawalan ito ng malay. Ngunit hindi pa tapos ang gulo na biglang ginamit ni Sigan ang Fimbulvet spell at unti-unting nagsimulang maglaho ang katawan ni Yuto. Sa huling sandali ay iniabot niya ang kanyang cellphone kay Felicia bago siya tuluyang nawala at bumalik sa kanyang mundo. Sa kanyang pagbabalik ay natagpuan siya ni Mitsuki na hindi makapaniwalang naroon na siya sa wakas. Napuno ng tuwa si Mitsuki at niyakap siya habang tumutulo ang kanyang luha at sabik nilang ipinahayag kung gaano nila namiss ang isa't isa at kung gaano sila kasaya na muling magkakasama. Tinanong ni Mitsuki kung ito ba ay isang sorpresa mula kay Yuto ngunit agad siyang napaalala sa sitwasyon sa Yggdrasil. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone ni Mitsuki at sinubukang tawagan ang sarili niyang telepono na ang iniwan niya kay Felicia. Ngunit hindi ito matawagan at lumabas na hindi na available ang numero. Nagsimulang mag-alala si Mitsuki kaso sinigurado ni Yuto sa kanya na walang dapat ipag-alala. Medyo kumalma si Mitsuki at sa kanya hinawakan ang mukha ni Yuto. Napansin kung paano ito gumwapo lalo matapos ang 2 taon nilang pagkakahiwalay. Welcome home na malambing na sabi ni Mitsuki at habang nakatingin sa kanya ay naisip ni Yuto sa sarili kung pwede ba niyang gawin yon. Samantala sa Yggdrasil ay galit na galit si Lober nang malaman niyang isinugaw pabalik ni Sigan si Yuto sa halip na patayin ito, taliwas sa kanyang utos. Sinubukan siyang pakalmayan ni Sigan sa pamamagitan ng kanyang mapang-akit na paraan. Sinasabing ginawa niya iyon dahil nag-alala siya para sa kaligtasan ni Lober, gayunpaman ay hindi siya pinansin ni Lober at lumayo at nakatutok na lamang sa kanyang paghihiganti sa Wolf Clan. Sa kabilang dako ay hindi rin makapaniwala si Steiner nang marinig ang balitang nakabalik na si Yuto sa kanyang mundo, inabisuhan siya na muling nagtitipon ang Panther Clan upang salakayin ang Fort Gash ngayong wala na ang banta ng Wolf Clan. Bagamat nais sumali ni Steiner sa labanan na hindi na niya gaanong nadarama ang dating sigla ng pakikipagdigmaan nang wala si Yuto, samantala ikinwento ni Felicia kay Sun ang nangyari kung saan pinakawala ni Sigan ang lihim na mahika na nagbibigkis kay Yuto sa kanilang mundo. Napagdesisyonan nilang huwag ipaalam ito sa mga sundalo dahil tiyak na babagsak ang kanilang moral kung malalaman nilang wala na si Yuto. Tinanong ni Sun kung may paraan para muling tawagin si Yuto pabalik ngunit malungkot na inamin ni Felicia na wala na silang Elven Mirror. Isa pa ay nag-alangan siya dahil alam niyang matagal nang gustong makauwi ni Yuto. Biglang pumasok si Albertina na dala ang isang masamang balita at muling nagmamarcha ang mga hukbo ng Panther at Lightning Clan, samantala sa kanyang mundo ay ibinalik ni Mitsuki si Yuto sa mas normal na buhay at dinala niya ito sa isang shopping mall upang mamili ng bagong damit. Mahigit 1 oras silang naglibot at tinitingnan ang iba't ibang paninda, habang si Yuto naman ay hindi mapakali sa pag-aalala kung gaano kamahal ang mga ito.
Habang naglalakad sa mall ay bigla niyang naalala ang palengke sa Yggdrasil at naisip ang bumili ng regalo para kay Mitsuki bilang pasasalamat sa kanyang pagtitiis sa kanya sa nakalipas na 3 taon, ngunit bumaliktad ang sitwasyon at sinabi ni Mitsuki na nais niyang si Yuto mismo ang pumili ng regalo para sa kanya. Ngunit sa huli ay binigyan siya nito ng pahiwatig na isang hair accessory na maaari niyang isuot at pahalagahan habang buhay. Sa gitna ng ingay ng mall at ng kanilang usapan, hinawakan nila ang kamay ng isa't isa at nagpatuloy sa kanilang araw ng magkasama. Samantala sa Yggdrasil ay naghahanda sina Felicia at Sun para sa napipintong labanan. Bago umalis ay sinabi ni Sun kay Felicia na iparating kay Yuto na lumaban siya ng buong tapang hanggang sa huli. Sa kabilang dako ay ipinaalam ni Christina kay Leia ang pagkawala ni Yuto. May magandang balita na may kakayahan si Leia na maibalik si Yuto, ngunit ay nakasalalay ito sa kagustuhan ni Yuto mismo kung nais niyang bumalik at nang marinig ni Linnea ang balita. Sinabi sa kanya ng ilan na namatay si Yuto sa huling labanan ngunit mariin niya itong tinanggihan. Nagkaroon siya ng matinding pagkabaliw sa pag-iisip na maaaring wala na si Yuto, lalo siyang nagalit ng imungkahi ng kanyang tagapayo na ito na ang tamang pagkakataon upang sakupin ang Wolf Clan, samantala sa kanyang mundo ay nagpunta sina Yuto at Mitsuki sa parke upang mamasyal at manood ng mga bulaklak. Habang nakatingin sa kahangahangang tanawin at nagustuhan ni Yuto ang masarap na pagkain na inihanda ni Mitsuki para sa kanila, sa kanilang pagbabalik ay binanggit ni Mitsuki kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Yuto sa pagtulong sa Wolf Clan at sinabi niyang sa wakas ay hindi na ito kailangang lumaban. Kaso hindi mapakali si Yuto ay patuloy siyang nag-aalala sa kalagayan ng lahat sa Yggdrasil. Biglang tumunog ang cellphone ni Mitsuki at tumatawag ang sarili niyang numero. Mabilis niya itong sinagot si Felicia ang nasa kabilang linya at ipinaalam sa kanya ang malubhang sitwasyon. Natalo sila sa labanan sa Fort Gash at halos hindi sila nakatakas at ligtas si Sun, ngunit matindi ang kanyang mga sugat at humingi ng tawad si Felicia kay Yuto dahil hindi niya ito nagawang ipagtanggol. Tinanong ni Yuto kung maaari siyang tawagin pabalik at sinabi ni Felicia na kaya iyon ni Leia pero igagalang nila ang kanyang desisyon. Mas mahalaga para sa kanila ang kasiyahan ni Yuto kaysa sa kapakanan ng clan kung sakaling piliin niyang manatili sa kanyang mundo. Kailangan niyang magdesisyon kaya't ibinaba muna niya ang tawag at samantala ay pinatahan ni Sun si Felicia habang pareho silang naluluha. Kinagabihan ay tinawag ni Mitsuki si Yuto sa dambana kung saan nagsimula ang lahat. Doon sinabi niya kay Yuto na pinapayagan niya itong bumalik sa Yggdrasil dahil alam niya kung ano ang iniisip nito. Ngunit si Yuto ay naguguluhan na hindi niya nais na iwan si Mitsuki, sa kabila nito ay tiniyak ni Mitsuki na sasama siya sa kanya. Sinubukan ni Yuto na ipaliwanag ang bigat ng desisyong iyon at kung sasama siya sa kanya, hindi na niya makikita ang kanyang mga kaibigan at pamilya kailanman, bagamat nalungkot si Mitsuki ay sinabi niyang hindi siya magiging masaya kung wala si Yuto. Buong tapang niyang inamin ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kagustuhang sumama sa kanya anuman ang mangyari. Sinubukan siyang pangaralan ni Yuto na sinabing hindi kasing komportable ng modernong mundo ang buhay sa Yggdrasil, ngunit determinado si Mitsuki na handa siyang tiisin ang anumang pagsubok basta't kasama niya si Yuto. Sa wakas ay napapayag siya kaso may isang kondisyon na sinabi ni Yuto na handa siyang dalhin si Mitsuki sa kanyang mundo, ngunit nais niyang pakasalan siya at masayang tinanggap ni Mitsuki ang kanyang alok, niyakap siya ni Yuto ng mahigpit at nangangakong hinding-hindi na niya ito bibitawan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay naghalikan sila bago sila tuluyang ipatawag pabalik sa Yggdrasil. Sa kanilang pagbabalik ay sinalubong sila ng isang engranding pagtanggap, nagbunyi ang buong kabisera sa kanilang pagbabalik at sa palasyo ay naghihintay si Mitsuki na ngayon ay opisyal na asawa ni Yuto, kasama ang iba pang mga babae. Sa huli ay taos-pusong nagpasalamat si Sun kay Felicia dahil sa pagpapatawag kay Yuto 3 taon na ang nakalilipas, dahil sa kanya, nagawang marating ng Wolf Clan ang tugatog ng kanilang tagumpay.